Si Futaro ay isang binatilyo na may angking talino, na na-hire bilang tutor ng di lang triplets, kundi quintuplets ng mga kagandahan. Ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante ay masalimuot, ngunit pinuno naman ng nagiinit at nakakakilig na mga eksena. Kung saan mapupunta ang kilitiyang ito, yan ang ating susubaybayan sa recap na ito. Nagsimula ang kwento kung saan makikita si Futaro na nag-order ng pagkain, na ginamitan pa niya ng Y-skill para makatipid. Nang ilalagay na sana nito ang pagkain sa table ay swerteng nakasabay naman niya ang isang chicks, kung saan huminto ang kanilang oras. Ganun pa man, nagtalo sila sa upuan, ngunit sa huli ay pareho ring umupo. Ikinagulat naman ng madlan na may cut-able na chick si Futaro, kung saan labis naman ang hiya ng dalaga. Sa panig ng binata, nagulat ito sa presyo ng in-order ng dalaga, kaya naisip niyang mayaman ito. Nagsimulang kumain si Futaro habang hawak ang reviewer, kaya pinuna siya ng dalaga sa kawalang galang sa pagkain. Walang paki dito ang binata, kaya napaisip ang dalaga na baka dahil pasang-awa ang grades nito, ngunit lubos ang gulat nang makita ang perfect score sa kanyang exam. Inamin ng dalaga ang kahinaan sa klase kaya inalok nito si Futaro upang turuan siya. Subalit, ayaw masangkot ng binata kaya ng snob ito, at matapos alukan ng dalaga ng kanyang pagkain, ay sinabi nitong kasalanan niya na umorder ng marami, at kung gusto raw umano nitong tumaba. Ikinainis iyon ng dalaga, nang makatanggap naman ng mensahe si Futaro mula sa kapatid na si Raya. Ipinagbalita nito ang tungkol sa mayamang pamilya na kakalipat lamang, at naghahanap ng tutor sa mga anak. Mataas ang nasabing pasahod kaya agad nang tinanggap ng binata ang trabaho para na rin makaahon sa kanilang mga utang. Kinabukasan, nagulat ang binata sa pag-transfer ng isang dalaga na si Nakano Atsuki, dahil bukod sa ito ang nakatable kahapon, ay ito rin ang anak ng mayaman na kanyang tuturuan. Agad nagpapansin ang binata ngunit ginantihan siya nito ng snob bilang pagbawi sa kanyang ginawa. Ganun pa man, ayaw maalis ni Futaro sa tutoring class kaya lumitaw sa isip ang isang success plan. Sa kabaliktaran, sablay na naman siya pagkat kasama na nito ang 4 pang chicks, na nagresulta para di ito matable. Sa kanyang pag-alis, hinabol naman siya ng malaking kinabukasan, na napagkamalan siyang dumidiskarte kay Atsuki. Itinanggi ito ni Futaro ngunit bistado siya ng dalaga na nag-alok ngayon ng tulong. Pinigilan ito ng binata at sinabi pang kaya niyang harapin ang kanyang problema. Humanga sa kanya ang dalaga, kaya tawagin lang umano ito kung kailangan ng tulong. Matapos ito, napaisip ng gusto si Futaro kung paano aayusin ang gusot sa kanyang tuturoan, nang pukawin ang kanyang atensyon ng isang ngiting kahali-halina. Napaatras ang binata, at paano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Pinakita ng dalaga ang 2 exam papers kung saan napatanong si Futaro kung bakit hawak nito ang kanyang papel. Sa isang flashback, nahulog ito ni Futaro na nakita naman ng dalaga gamit ang observation. Mula rito, ibinigay ng dalaga ang parehong papel na ikinadismaya ni Futaro, sapagkat 0 ang nakuha nito sa exam. Kinulit nito ang binata hanggang sa silid ng kalalakihan, na gusto lang palang mapasalamatan sa pagbalik ng papel. Binalik ni Futaro ang papel nito para maging patas ngunit nagpasalamat pa din ito. Patuloy humanap si Futaro ng pagkakataon para makipag-ayos kay Atsuki, ngunit di siya makasilap ng tsansa. Nilapitan naman siya ng chicks na di headphone ngunit napagkamalan pala siya nitong stalker. Kinahapunan, tinungunan ni Futaro ang bahay ni Atsuki para sa tutoring class, subalit muli siyang pinigilan ng isang chicks na pinainggit pa ang hita. Walang balak magsimp ang binata na gustong pauwiin ngayon ng chick gangster. Ngunit determinado itong ituloy ang tutoring class kaya tinakbuhan ang mga ito. Hindi naging madali ang pag-abot ni Futaro sa kanyang pangarap na tutoring class, ngunit sa wakas ay nagbunga rin ang kanyang pagtakbo matapos abutan si Atsuki. Tinanong siya ng dalaga sa dahilan ng pagparoon kaya hihingi na sana ng tawad si Futaro, subalit naiinis pa rin si Atsuki kaya muling napahabol ang binata. Pwede bang tigilan mo na ako, may tutoring class ako ngayon. Sinagot nito ng binata na siya ang tutor na tinutukoy, kaya lubos ang gulat ni Atsuki. Ni-reject nito ang binata kaya napuwersa ngayon ang bida, sa isang sikat na galawan ng pagpuwersa sa kapareha sa pader na ipinipilit na gawin siyang tutor. Walang lakas na nasambit ni Atsuki, na bakit pa umano ito ang naging tutor nila.
Mula dito, dumating ang 4 pang kagandahan at matapos magtama ang paningin ay nagulat ang mga itong pareho. Napapaisip si Futaro sa closeness ng di umano magkakaibigan, kasama ng kanyang mga pagkalikot na mas lalo pang sumidhi, matapos sabihin ni Atsuki na quintuplet ang mga ito. Palpak agad ang kinalabasan ng unang araw sa pagtuturo, ngunit mabuti na lamang ay pinaunlakan siya ni Yatsuba na naka-0 sa exam. Natuwa si Futaro kaya gustong mangyakap ngunit unahin daw muna nito ang tutor bago lambing. Tinungo ng dalawa ang kwarto ng iba para sa negosasyon, kung saan puro masakit na salita ang tinanggap ni Futaro mula kina Atsuki at Miko. Mas malala kay Nino na di man lang siya pinagbuksan, kaya pinalakas ni Yatsuba ang kanyang loob. Nang pumasok na sila sa kwarto ni Ichika ay gulat naman ang binata, pagkat lalagyan na lang ang kulang at may pera na sa basura. Wala rin itong balak umattend sa tutoring class kaya napagamit ng dahas si Futaro, pero napinsala siya ng husto dahil wala pala itong damit. Sinundan ito ni Ichika ng malikot na katanungan, kaya napa-walk out na si Futaro. Sinalubong siya ni Miko na hinahanap ang di umano gym shirt kaya agad niyang sinabi na hindi siya ang kumuha. Katotohanan naman iyon pagkat sinuot pala ito ni Nino na nag-alok ngayon ng cookies. Sa pagtitipon ng 4 ay umasa si Futaro na mapasimulan ng pagtuturo, subalit wala namang pakialam ang mga ito at hindi kakikitaan ng kagustuhang matuto. Nang walang ano-ano ay nag-cute mode si Nino, at dito na nga napakain ng gusto si Futaro ng masarap nitong cookies. Lingid sa kanyang kaalaman ay nahulog na siya sa patibong nito, dahil nilagyan pala ng pampatulog ang ininom. Kaya naman lubos ang gulat ng singilin na siya ng 5,000 ng taxi driver mula sa pagkagising. Laking pasalamat lamang ni Futaro nang bayaran nito ni Atsuki gamit ang magic card. Ngunit, pinagsabihan siya nito na mahihirapan lang siya sa kanila, kaya mas mabuti kung mag-quit na ito sa pag-tutor. Ganun pa man, tinanggihan nito ni Futaro na umpisa sana ng mahabang usapan, mabuti na lang at dumating si Raiha na kapatid ng binata. Agad nitong nagustuhan si Atsuki na ngayon ay inimbita ang dalaga para maghapunan. Hindi na nakatanggi pa si Atsuki sapagkat napaka-cute ng kanyang paawa. Agad ipinaghain ni Raiha ang dalaga ngunit diskompyado si Futaro, dahil baka umano dito ma-appreciate ng isang mayaman. Pinatikim siya ng batok sa ulo ng kapatid, na pinasundan pa ng ama na yun ang rason kung bakit di siya magkajowa. Mula dito, kinumusta ni Raiha ang unang araw mag-tutor ng kuya. Gustong sabihin ni Atsuki ang totoo ngunit pinigilan siya ni Futaro, at magbalat kayo umano sila na maganda ang resulta para hindi umiyak ang kapatid. Nabanggit ni Raiha ang tungkol sa kanilang utang kung saan na-touch naman dito si Atsuki. Bago umuwi sinabi ni Raiha sa dalaga na kahit umano nerd lang ang kuya ay may good qualities pa din ito, kaya naman kung gusto nito ay sumaglit muli para sa hapunan. Pinagbigyan ito ni Atsuki ngunit nilinaw nito kay Futaro kung ano ang mga limitasyon. Hindi siya magpapaturo kay Futaro at mag-aaral mag-isa ngunit kung gusto talaga nitong mag-tutor sa kanila ay pagbutihan umano nito. Dahil sa permisong ito, nabuhayan ang binata at for the go na ulit sa goal. Ganun pa man, hindi ito magiging madali pagkat ang quintuplet ay mahinang lahat sa eskwela. Sa unang subok, gusto agad siyang palayasin ni Nino at Miko, kaya agad niyang inilatag ang test papers para sa isang kondisyon. Ito ay, kung sino ang makakakuha ng score na 50 mula sa 100 katanungan, ay di na kailangan pang umattend sa kanyang tutoring class. Nabuhayan ang quintuplet na kapwa gustong paiyakan si Futaro, kaya mula rito ay naghanda ang lahat para makipagsagupa sa mga katanungan. Makalipas ang ilang oras, pinuri ng binata ang 5 dahil nakascore ng 100, ngunit sum total lang pala ito ng score nila. Sa madaling salita, ligwak silang 5, kaya napatakbo na lang ang mga ito bilang panapos sa unang araw ng tutoring class. Kinabukasan, nagkasabay ang 6 sa labasan ng eskwelahan, ngunit umiiwas pa din ang 5 dahil ayaw nang makita si Mr. Tutor. Hindi sumuko si Futaro, subalit na natiling matigas ang mga ito at kaya umano nilang mag-aral kahit wala ang binata. Dahil sa narinig, naglatag si Futaro ng isang katanungan sa history at agad namang nabisto ang pagkaligwak ng magkakapatid. Habang naglalakad, naiisip ni Futaro na talagang ayaw ng kwintet ang pag-aaral, at kasi simula pa lang niya ng dating game kung saan 0 pa ang relationship level. Ganun pa man, nakita niya ang liwanag kay Miko dahil magaling ito sa history,
kaya nais niyang alamin kung bakit di ito sumagot kanina. Dito na nagsimulang kumilos ang binata para sa kumpirmasyon na hinabol ngayon si Miko. Ngunit, masyadong creepy ang kanyang mga galawan, dahil mas kilasa ng Coke ay nais pang alamin. Nakasilip ng pagkakataon ng binata, subalit dumating si Yatsuba na pinagmalaki sa kanya ang zerong exam sa English. Kinundi na ito ni Ichika dahil istorbo umano sa dalawa, ngunit niyaya ito ni Yatsuba na umattend ng tutoring class ng binata. Tinanggihan ito ni Ichika para sa isang suhestyon, na mas mainam umanong makipaglambingan lalo't nasa kabataan na sila. Dahil sa NGSB, nag-init ngayon ang binata at sinabi, ang pag-ibig ay gawain lamang ng mga tanga, ngunit kung di pa aawat ang mga ito ay mag-duo lang, nang maligwak pa ng gusto sa klase. Sinabi ni Yatsuba na wala siyang interes sabay tanong kay Miko kung may napupusuan na ito. Nahihiya nitong sinabi na wala at umalis, kung saan sinabi ni Yatsuba at Ichika na palatandaan yon na pumapag-ibig na ito. Dahil dito, muling napaisip si Futaro, nang gulatin naman siya ng isang sulat galing kay Miko. Pinapapunta siya nito sa rooftop dahil may sasabihin at hindi na umano nito kayang pigilan pa. Nagresulta ito ng pagkalikot sa isip ni Futaro, sa akal ang magko-confess ito sa kanya. Mabilis niyang sinagutan ang math equation at sa wakas ay tinungo na ang rooftop. Tinago niya ang kilig sa pagkumbinsi sa sarili na prank lang iyon, ngunit natigilan siya sa pagdating ni Miko. Pinasalamatan siya nito sa pagpunta at humingi ng pasensya, dahil gusto nitong siya lang umano ang makarinig sa sasabihin. Pinagpawisan na si Futaro dahil mukhang mapipinsala, subalit nang masambit ng dalaga ang Suharo Keita ay naglodeng ang isip. Ito ay dahil ang personalidad na iyon ay sagot lamang sa history quiz niya kanina. Naniguro pa ang loko kung talagang di magko-confess si Miko, ngunit nagresulta ang kapangahasan sa pagkahulog ng phone ng dalaga. Tinanong naman siya nito kung nakita niya umano ng may matalim na titig. Sumagot si Futaro ng oo at napaswitch naman sa cute mode si Miko. Dito na nagkwento ang dalaga sa pagkahilig niya sa mga warlord sa Sengoku period. Kung saan mas bet nito ang mga panot kumpara sa iba na lokang-loka sa army. Kaya naman huwag daw ipagsabi ng binata dahil alam niyang weird siyang tao. Nakita naman ito ni Futaro bilang isang oportunidad kaya pinalakas ang loob ng dalaga para sa isang trap. Pinagmayabang nito na perfect siya sa history kaya kung gusto nitong matuto pa ay umattend lang daw sa tutoring class. Mula rito, sinukat ni Miko ang kanyang kaalaman at nagpaulan ng mga katanungan tungkol sa Sengoku period. Nasagot naman lahat ito ni Futaro, na balak ngayong gamitin ang area of interest ni Miko para umattend sa kanya. Inalok ito ng binata para sa history lessons at pinagbigyan naman siya. Dahil dito inisip ni Futaro na panalo na siya sa digmaan, ngunit naligwak siya matapos ibigay ni Miko ang isang inumin. Sinabi ng dalaga na wala naman iyong sipon, na kinuha pala nito sa isang anekdota. Hindi ito alam ng binata kaya na-upset siya ni Miko, at sinabi ngayong puro lang umano siya salita pero wala namang alam. Nag-init si Futaro kaya kinabukasan ay kinuha lahat ang libro patungkol sa Sengoku period at nag-all out na sa digmaan. Sa ikalawang tapatan ngiting hari na si Futaro at hinamon ang dalaga, na kung naduduwag na umano itong matalo sa kanya. Mula dito nagbigay ng tanong si Miko, ngunit bago pa masagot ng binata ay tinakbuhan siya nito na singbilis ng hangin. Ganun pa man, determinado si Futaro kaya hinabol ito, nang ma-bounce back naman siya ng malambot na mamon ni Yatsuba. Tinuro nito ang umano tinakbuhan ni Miko, ngunit nakita dito ni Futaro ang tunay na Yatsuba na ikinatakot ang umano doppelganger. Mula dito, ibinalik ni Miko ang kasuotan pagkat nag-crossdress lang pala ito bilang Yatsuba. Nagsimulang libutin ng dalawa ang buong campus kung saan nagawa pa ng mga itong maglaro ng Shiritorai. Isang laro ng pagbigkas ng mga pangalan mula sa huling pantig ng nauna. Nagmistulang magkasintahan ang dalawa, hanggang sa abutan ng maghapon at humandusay sa wakas dahil sa sobrang pagod. Mula rito, tinanggal ni Miko ang tights dahil sa init at napinsala nito si Futaro, na nagpalusot at bumili ng paboritong inumin ng dalaga. Ibinigay niya yun kay Miko at gumamit ng parehong anekdota tungkol sa sipon. Ipinagbigay alam ng binata ang efforts niya para dito, ngunit sinabi niyang sa huli ay tinulungan siya ni Yatsuba para mahanap ang kwento.
Tinanong siya ni Miko ng seryoso, kung sinabi ang patungkol sa pagkahilig sa warlords at sinagot naman niyang hindi. Dito na ipinahayag ni Miko ang mababang tingin sa sarili, pagkat sa isip niya ay siya ang loser sa magkakapatid. Itinanggi ito ni Futaro at di umano yun totoo lalo't siya ang may pinakamataas na score sa nakaraang pagsusulit. Ganun pa man, sinabi ng dalaga na makakaya rin yung gawin ng mga kapatid dahil kambal siya ng mga ito. Kaya naman sumuko na umano ang binata sa pag-tutor. Hindi ito pinayagan ni Futaro pagkat may trabaho siyang dapat gampanan. At sa halip ay sinabing sisiguruhin niyang magtatapos ang mga ito ng may ngiti sa kanilang mukha. Nanatiling negatibo si Miko at 100 lang daw ang kaya nilang 5, ngunit hindi nagpatinag ang binata. Sinabi nitong kung noon daw ay oo, ngunit kung totoo ang sinabi niyang kayang gawin ng mga kapatid ang kaya niya, ay nangangahulugan lamang na kaya rin ito ang kaya nilang gawin. Nagpakilig ang salitang iyon kay Miko, subalit ayaw niyang mahalata kaya uminom na lang ng Coke. Sa sumunod na araw nagbunga sa wakas ang paghihirap ni Futaro, pagkat maliban kay Yatsuba ay umattend na rin si Miko sa kanyang tutoring class. Nagpakipot muna ito, ngunit sa huli ay sinabing akuin ng binata ang responsibilidad at tuparin ito salitang binitawan. Buong tapang na siniguro iyon ng binata kaya naman napatanong si Yatsuba kay Miko, kung si Futaro umano ang iniibig nito. Naharap ngayon sa pagsubok ang binata matapos masarahan sa apartment ng mga kagandahan. Nangyaring kinausap nito ang CCTV para pagbuksan, ngunit tipikal na kasalatan iyon sa isang sabihin natin probinsyano. Dumating si Miko galing sa store at nagpaliwanag, na kailangan lamang pindutin ang numero ng apartment sa keypad upang mapagbuksan. Nagpalusot pa sana ang binata ngunit bisto siya ni Miko. Hindi man maganda ang umpisa subalit pinasundan iyon ni Miko ng ngiting ganado para matuto. Inumpisahan ni Futaro ang roll call at pinagbuksan ito ni Atsuki at Yatsuba ngunit nanatiling malamig si Nino. Sa kwarto ni Ichika ay nakahilata pa din ito, nang makita ni Yatsuba ang marubdob nitong kasuotan. Nais iyong ipasuot ni Ichika sa kapatid kapalit ng mga pambata nitong damit, na ikinahiya naman nitong marinig ni Futaro. Ganun pa man, naisip ni Yatsuba na subukan ang kasuotan kaya tinanong sana ang binata. Subalit wala itong oras magpapuri kung kaya't napasimangot na lang siya. Sa huli, si Nino lang ang absent sa tutoring class. Kaya naman kahit may sariling mundo si Atsuki at gustong matulog ni Ichika ay napangiti pa rin ang binata. Positibo nitong inisip na kailangan niya lamang pagbutihin pa at makukuha rin ang magandang resulta. Sa kasamaang palad, pinutol iyon ni Nino na ngayon ay tila may balak na naman. Nagdulot ito ng inis kay Futaro ngunit pinili niyang maging mabait at inalok ang dalaga na sumali sa klase. Subalit nanatili itong malamig. At sa kanyang pagbaba ay sinimulan dakutin ang estudyante ng binata. Una nitong pinapunta si Yatsuba sa basketball club na sinamantala ang kabaitan. Sunod pinaalala kay Ichika ang nalimutang appointment at inalok si Atsuki na mag-aral sa mas tahimik na lugar. At sa isang iglap ay waring nag-cutting classes ang tatlo. Sapat na rason para muling bumaba ang moral ni Futaro. Nagpatuloy si Nino sa mission at tinangkasingilin si Miko sa utang na Coke. Ngunit mautak ang isa at ibinili na umano, ng matcha soda. Sa paglingon ni Nino, nakita nito na masyado ng close ang dalawa kaya naiinis nitong tinanong si Miko, kung trip umano nito ang mga nerd. Sinagot ni Miko na masyado itong nagpapadala sa looks, at nagsilbing pasimulan ng mainit na debate. Palibhasa kasi wala kang alam sa fashion, nagsalita ang may maitim na kuko. Bago pa humantong sa kalbuhan ng eksena, human na si Futaro at pinatigil ang dalawa. Sa isip niya ay oras ito ng klase at hindi para magdebate kung ugali o looks ang mas mahalaga. Sinang-ayunan ni Miko at huwag na umanong papansin ang kapatid, nang magutom bigla ang binata. Mula dito, naghamon si Nino sa contest ng Inner Beauty, kung saan pagluluto ang tema at si Futaro ang huhusga. Tinanggap iyon ni Miko at nagsimula na silang magbardagulan sa pagluluto. At sa wakas, oras na ng paghuhusga. Confident si Nino sa niluto habang nag-aalangan si Miko sa umres na baka ikasakit ng tiyan ni Futaro. Magkaganon pa man tinikman iyon ng binata at dahil laki ito sa hirap ay humusga ng patas umanong masarap. Bagay na hindi nagustuhan ni Nino na mas lalo pang nainis, matapos makita ang kapatid na tila kinilig sa naging resulta. Sa hugasan, nabanggit ni Futaro kay Miko ang kapatid na mainitan ng ulo,
at parang di umano sila magkakasundo. Di ito sinang-ayunan ni Miko, pagkat kailangan lang ng binata na intindihin ang pinanggagalingan nito. Litong nagtanong si Futaro sa dapat gawin at sinagot ito ng dalaga, na bilang lalaki ay tungkulin niyong alamin ng binata. Agad siyang sinubak ng maiwan ang flashcard at bigyang pahintulot ni Miko para kunin iyon dahil naliligo. Sa pagbukas niya ng pinto ay dinatna ng isang chicks na nakatawel, ngunit ayos lang umano ito dahil manhid naman si Miko. Lingid sa kaalaman, sinino pala iyon na sa kapakanan ng plot ay kailangan ng contact lens para makakita ng maayos. Nag-akala ang dalaga na si Miko ang kausap habang taranta nang hinanap ni Futaro ang lens na pinapahanap ng dalaga. Dahil dito, tinulungan na siya ng dalaga na pilit inaabot ang lens. Nagresulta para mapinsala ang mandirigma mula sa malambot na haplos ng Hati Hashira. Sa kanyang pagtakbo, dito na nasambit ni Nino ang pagkainis sa binata. Lumalabas na gusto ng dalaga na kanila lamang ang apartamento at ayaw tumanggap ng sinong bisita. Subalit dahil sa kapangahasan ay naligay ang dalaga sa alanganin, kaya agad nang umaksyon ang binata upang iligtas ito. Sa matamis na sandali, naisip na ni Futaro ang bunga ng panghihimasok. Sa panig ni Nino, kabado itong nagtanong kung sino ang naroon ngunit wala siyang sagot na narinig. Dahil dito, humingi na ang dalaga ng tulong kaya todo paliwanag na ang binata. May kukunin lang ako, ano? Kukunan mo ako ng litrato. Tulong may manyak dito. Ito ang palitan na pumukaw sa atensyon ni Atsuki, na agad kumuha ng ebidensya para ipasa ang kaso sa husgado. Agad kinumpirma ng abogado ang partisipasyon ng nasasakdal mula sa litrato, na pinasundan pa ng akusasyon ni Nino, na plinano umano nito ang lahat para makakuha ng litrato sa chicks na tulad niya. Umalma ang nasasakdal, humingi naman ng permanent ban ang biktima. Nagpumilit ang binata sa paliwanag ngunit kulang siya sa patunay. Nag-object ang kanyang abogado at saksi para sa plausible na paliwanag, na kinuha lang nito ang flashcard at aksidente ang nangyari. Nakipagsagutan si Nino na idineklarang wagi, matapos sabihin sa judge na bias ito pagkat may feelings umano sa nasasakdal. Nagdulot ito ng kilig kay Miko ngunit pasimula iyon para sa round 2 ng debate. Sa sobrang tindi nito, napaiyak si Atsuki sa hita ni Ichika dahil sa panghihimasok. Ganun pa man, sinabi ni Ichika na sadyang nag-aalab ang posisyon ng mga ito sa litrato, na agad naman sinigundahan ni Nino. Nagtanong si Miko kung talagang pamatong umano ito, at nang di makasagot ay guilty agad si Futaro na nais niyang magsipuko. Naharap sa pagkatanggal sa tutoring job, agad nang nagpaliwanag si Atsuki na ayon sa litrato ay sinubukan lamang nitong iligtas si Nino mula sa pagkahulog ng libro. Napangiti si Futaro at sumangayon naman ang tatlo na nagresolba sa kaso. Sa isang dako, uminit ang ulo ni Nino dahil hindi nito tanggap ang resulta ng pagreklamo. Pinakalma ito ni Ichika at humingi naman ng tawad si Futaro dahil sa kapabayaan. Hindi ito tinanggap ng dalaga bagkus ay umalis at tumakbo. At makalipas ang ilang oras, nilakad na ni Futaro ang labasan ng datnan naman si Nino. Ganun pa man, sadyang ayaw nito sa kanya kaya't papasok na sana, ngunit nasarahan ito na nagresulta para bumalik sa kinauupuan. Dito ay napag-alaman ng binata na wala itong susi at hindi makahingi ng tulong dahil sa pride. Ngunit dahil sa kanyang pagtitig ay tinanggap ang salitang lumayas ka na nga. Pinagbigyan ito ni Futaro, subalit sa kanyang paglingon ay nakonsensya ang binata at bumalik. Nagpalusot itong may kailangan lang sagutan at magpapalipas oras. Tinawag ni Nino na stupido ang binata at pag-aaral lang ang alam, at sinagot naman itong kaya siya nag-aaral ay dahil nga raw sa stupido. Sunod nagpahayag ng inis ang dalaga sa mga kapatid, at mula rito ay nagpaliwanag si Futaro. Hindi yun totoo pagkat siya ang kinaiinisan nito. Naiinis ito dahil sa kanyang panghihimasok at sa pagtanggap ng mga kapatid sa kanya. Isang pagkainis na maituturing na pagmamahal, pagkat ayaw lang ng dalaga na magtiwala agad sa isang outsider. Nagmatigas man ang dalaga sa unang ngunit sa huli ay umamin din ito. Ngunit sa kasamaang palad, napagdesisyonan nitong patalsikan ang binata, na mukhang nagsisi sa ginawang pagtulong. Sa pagbukas ni Miko sa pinto ay agad na itong dinakot ni Nino para iwanan si Futaro sa malamig na gabi. Kinaumagahan, linggo na sa wakas kaya tinodo na ng binata ang pag-aaral.
Ganunpaman, hindi na nito maisantabi ang kanyang pag-tutor sa quintuplet, na kahit pa day off ay ito pa rin ang kanyang iniisip. Maya-maya pat napukaw ang atensyon ng magkapatid mula sa doorbell. Nag-akala si Futaro na mininingil ito ng utang subalit si Atsuki pala iyon. Senaryo nito ang pinto dahil shy type subalit napabukas pa rin sa huli. Mula dito, ibinigay ng dalaga ang 50,000 sahod ni Futaro sa pag-tutor, kung saan hindi naman ito makapaniwala sa laking halaga na hawak. Nanalangin ang kapatid at ipinarating sa inang na mayapa na sa wakas ay makakabayad na ng utang. Subalit, ibinalik iyon ng binata sa rasong wala naman daw siyang ginawa. Pabirong binanggit ng dalaga ang umano harassment at muli naman iyong itinanggi ni Futaro. Sinabi ni Atsuki na hindi umano totoong wala siyang nagawa at sa kabaliktaran ay nagdulot na ito ng pagbabago sa kanila. Patakang nagtanong ang binata kung talagang sila umano, kaya naman nagpalusot agad si Atsuki sa pagkadulas at sa halip ay ibinalik ang pera. Bilang selebrasyon dinala ng binata ang kapatid sa arcade. Bakas ang tuwa kay Raiha at napatanong naman ang binata kung bakit nakisama ang dalaga. Sa isang flashback, nag-request si Raiha kay Atsuki na sumama at hindi naman ito natanggihan dahil cute, isang bagay na sinang-ayunang pareho ng dalawa. Mula dito, sinamantala ng tatlo ang pagkakataon at nagkasiyahan na waring isang masayang pamilya. Lalo nang matapos mabanggit ni Futaro kay Atsuki ang kagustuhan nitong ibigay ang anumang magpapasaya sa kapatid. Sapagkat matapos iyon ay inaya sila ni Raiha para sa isang photo booth. Tatakas pa sana ang nerd subalit binalik agad ng dalaga ang mga sinabi niya kaya't napalaban na nga. Nagkahiyaan naman ang dalawa matapos maisip na para na silang pamilya, ngunit si Raiha ay lubhang natuwa at pakislap na nagpasalamat. Sa lakad pa uwi sumagi sa isip ni Futaro ang pag-aaral kaya napatakbo agad si Atsuki dahil ayaw mag-homework. Habang naghabulan, nakita naman ni Raiha ang umano apat pang Atsuki. Walang iba kundi ang quintuplet sisters na napagkamalang nag-date ang dalawa. Inalok ni Yotsuba si Raiha na manood ng fireworks, ngunit agad itong pinigilan ni Futaro at gawin daw muna ng mga ito ang kanilang assignment. Nagresulta para muling magpakyut ang kapatid na hindi natanggihan ng binata. Ganunpaman, pinatapos muna nito sa kwentet ang takdang aralin kaya't napareklamo agad si Nino sa kanyang first attendance. Pagkatapos nito, walang lakas na umupo si Futaro sa isang tabi pagkat isa siyang nerd na di makarelate sa fireworks festival. Dito naman siya kinumusta ni Atsuki subalit mas piniling maniguro, dahil hirap kilalanin ang quintuplet kapag nakaayos. Napasimangot si Atsuki at dito nagpaliwanag si Ichika na dapat daw nitong purihin ang babae kapag nakaayos. Pasaway itong nagtanong kung gustong malaman ng binata ang legend patungkol sa di pagsuot ng underwear sa yukata. At nakangiti naman itong sinagot ng syempre. Dahil dito napalunsad ng Riz ang dalaga, mabuti na lang at pinigilan ito ng kapatid. Matapos ito, nakatanggap si Ichika ng tawag kaya't humingi ng sandali, habang muli na namang sinungitan ni Nino si Futaro. Sunod na dumating si Raiha dala ang firecracker at napakaraming goldfish, na iniregalo pala ng kanyang ate Yotsuba dulot ng kakyutan. Nalimutan naman itong magpasalamat, kaya niyakap ang ate ng mahigpit matapos paalalahanan ng binata. At dahil napaka-cute napapaisip na si Yotsuba na magpakasal kay Futaro para maging legal sister nito. Kinundi na yun ni Nino na nagpa-atres at sumiko naman sa ano ni Miko. Sa pagbalik ni Ichika, dito na nagpaalala si Nino sa nalimutang bilhin na kinaintriga naman ang binata. Ganunpaman, nagduda si Futaro kung kambal ang mga ito sapagkat iba't ibang pagkain ang kanilang nasambit. Sa ilang sandali pasimangot ng naglakad si Atsuki, dahil si Ichika lang ang may freebie sa tindahan. Nagsimula silang magwatek-watek hanggang sa naiwang mag-isa si Futaro kasama si Miko. Nagtanong ang binata kung bakit excited ang mga ito kung saan napakwento na nga si Miko. Ang fireworks nga raw ang nagsilbing bonding time ng quintuplet sa kanilang ina noong nabubuhay pa ito, kung kaya naman special ang araw na ito para sa kanila. Sa isang dako, nahirapan naman si Nino dahil sa stampede at madadapa sana. Ngunit lumitaw na ang binata para siya iligtas. Dahil sa shining armor scene na ito, tuluyang binaba sa wakas ng dalaga ang kanyang depensa at nagpasama sa rooftop na tagpuan ng kambal para sa fireworks display.
Subalit, fireworks lamang ang kanilang dinatnan dahil nalimutan pala ng dalaga na ipaalam sa kapatid ang kanilang lokasyon. Nagsimulang mag-lecture na naman ang binata kaya irritade sinino sa kanya. Sinimulan nila na tawagan ang mga kasama subalit walang kwenta naman si Futaro dahil papalang ang kontak. Sa dakong ibaba dito nakita ng binata si Ichika ngunit out of reach naman ito kay Nino. Mula rito ay naalala ni Futaro ang momento ng kambal kaya nagpresenta siyang dadalhin ang mga ito sa dalaga. Ngunit bago umalis nagpahayag munang pareho ang dalawa ng di pagkagusto sa isa't isa. Nang makita ng binata si Ichika ay aabutin na sana ang kamay, ngunit pinigilan siya ng isang bigatilyo na nagtanong kung ano ang kanilang relasyon. Dahil nerd si Futaro, nalito di taranta ito bago malaman ang isasagot kaya't natakasan siya ng mga ito. Nagdulot iyon ng pagtataka sa binata, nang dumating naman si Miku suot ang mask ng swordsmith sa Demon Slayer. Mula rito nagpatuloy ang binata, subalit nagtamo pala ng injury si Miku sa paa. Nagresulta para mapabuhat si Futaro na nagpakilig naman ng husto kay Miku. Ganun pa man, likas na nerd ang binata at walang sapat na lakas kaya agad rin itong binaba si Miku dahil mabigat umano. Sa halip ay tinalian nito ang sugat ng dalaga, ngunit may tampo ito dahil sa kanyang sinabi. Matapos ito, nagkwento si Futaro sa nangyari kung saan naalala naman ni Miku ang pakikipagkita ng kapatid sa nasabing bigatilyo. Dahil sa hassle na dulot nito, nasambit na lang ng binata ang pagkadismaya na hindi makita ng magkakasama ng kambal ang fireworks display na special sa mga ito. Dito na sinabi ni Miku na masyado umano itong nag-aalala, gayong kung tutusin ay usapang pamilya naman iyon. Sobra ka naman, parte na rin ako dito dahil pinag-assignment ko kayo, kaya marapat lamang na gawin ko kung ano ang dapat gawin. Muling kinilig si Miku, at sa kanilang paghawak kamay ay nakita ng surveyor para sa isang katanungan. Ito ay walang iba kundi ang parehong tanong na kung ano ang label ng kanilang relasyon. Bago pa man sumagot kumbinsido na ang isa na magkasintahan sila, kaya't dahil sa kilig ay itinanggi na iyon ni Miku. Ngunit dahil nakahawak kamay sadyang di makumbinsi ang surveyor na hindi sila magkasintahan. Matapos maging conscious, binawi na nito ang kanilang mga kamay para magpalusot. Sinabi ni Miku na friends lang sila habang ang isa ay magkakilala lang umano at halatang nalilito sa dapat na label. Nagresulta iyon para mas magtampo si Miku, ngunit buti na lang at pumapag-ibig ito sa binata. Nakita nito si Atsuki kaya agad nang pinuntahan ng binata, subalit sinalubong naman siya nito ng nakasimangot na mukha. Habang pabalik, tinanong ni Futaro si Atsuki sa label ng relasyon, at walang hesitasyong sinagot ng dalaga na strangers lang sila. Sa pagpapatuloy ni Atsuki lumitaw bigla si Ichika sa likod ng binata at agad itong dinakot na pakislap-kislap pa. Matapos makarating sa isang sulok dito na nagbanta ang dalaga na huwag umano nitong sabihin ang nangyari kanina. At habang nagkomprontahan sila ay mag-isang minamalas ng kambal ang kumikislap na sandali. Sa panig ni Miku, naalala nito ang sinabi ni Ichika kaya ngayon ay inayos ang buhok sa pag-asang kung makita ni Futaro, ay mapaisip ito kung talagang magkakilala lang sila. Balik kina Futaro, nagpaliwanag si Ichika na natawag siya para sa trabaho kaya't hindi na makakasama pa sa kambal na manood ng fireworks. Mula rito ay lumakad ang dalaga subalit humingi ng masigit na paliwanag ang binata kaya't napatanong ito kung sa anong rason, at kung bakit pilit itong nakikisangkot sa kanila. Natigilan ang binata at napasang ayon na masyado na siyang nakikisawsaw. Sa pagpapatuloy ni Ichika, dito naman sila naharap sa pagsubok matapos makita si Mr. Bigute. Agad niyakap ng dalaga ang binata para magtago at sakto namang inabutan sila ng Bigute, na mukhang na-interes pa sa mangyayari dahil nakiupo sandali. Mula dito, nagtanong si Ichika kung maaaring napagkamalan silang magkasintahan, at sinang-ayunan ni Futaro pagkat nasa Asia nga raw sila at hindi Western. Nakakahiya friends lang naman tayo. Mga salitang nagdala kay Futaro sa muling kumpirmasyon ng relasyon. Subalit, mali ang nasa isip ng dalaga at imposible raw sila maging mas padoon lalo't unang yakap lang iyon. Umiral ang pagka-nerd ng binata at sinabing hindi tama ang maging friend sila, dahil sa umpisa pa lang ay tutor lang ang kanyang role. Ikinasakit iyon ng feelings ng dalaga, kaya ngayon ang binata ay napaisip ng gusto sa hiwaga ng kanilang label.
Napukaw lamang ang kanyang atensyon sa pagtawag ng biguti kung saan nabanggit nito ang salitang filming. Nagusisa siya sa dalaga at napaamin naman ito na di umano nagtatrabaho bilang camera assistant ng biguti. Dahil dito siniguro ng binata na maglaan ito ng oras sa pag-aaral kung saan napatanong na ang dalaga sa rason nito sa pagpupunyagi. Naaninag ni Futaro ang imahen na kamukha ng kambal sa kabataan ng mga ito subalit bago pa ang paliwanag ay muling napukaw ang atensyon sa pagdakot ng biguti kay Miko na napagkamalan nito. Sa panig ni Nino, pilit nitong tinatawagan ang mga kasamahan at sa kabila ng pagkabigo ay sinabing di siya susuko. Balik kina Futaro, napatanong ito kung bakit umalis si Ichika sa trabaho ngunit ayaw naman sumagot dahil nagtampo, na hindi pala sila friends. Dahil dito, nag-isip na ng maigi ang binata sa label ng kanilang relasyon at matapos maalala ang sinabi ni Atsuki na nasa kanya ang sagot, ay lumino sa wakas ang isipan. Agad nitong binawi ang kamay ni Miko sa isa na namang epic scene kung saan napatanong na lang ang biguti, kung sino raw ba talaga ang lalaking ito. Ulit-ulit binasa ni Futaro sa isip ang mga pangyayari at matapos iyon ay harapan sinabi sa biguti na partner siya ng kambal kaya kukunin niya na ito. Mas nagpainit iyon sa eksena at si Biguti naman ang nagpasabog, na kanilang young actress ang hinahawakan, kaya't alisin na nito ang kanyang kamay. Lubos ang pagkagulat, nagtaka ang Biguti sa umano dalawang Ichika habang si Futaro ay napatanong kay Ichika kung totoo ang narinig. Lipat kina Yatsuba, kung saan nag-alala si Raiha na hindi pa magkasama ang magkakapatid ay mabilis naman ang naging paliwanag ng ate. Sinabi nito na hindi man sila magkakasama ay pinagbuklod pa din ng mga damdamin, kaya't nakakasiguro siyang nanunood rin ang mga ito. Balik kina Futaro, kinuha na ng bigatilyo ang kanyang alaga at humingi ng paumanhin dahil nagmamadali para sa isang audition. Mula dito, nagtanong si Futaro kay Ichika kung wala itong planong samahan ng mga kapatid, ngunit sa kasamaang palad ay sinabi nitong ihingi na lang siya ng paumanhin sa iba. Nag-aalangan si Futaro sumunod subalit naniguro si Miko na kaya nito ang sarili, at sakto pang dumating ang mga kapatid nito. Sa sakayan, dito na inabutan ng binata si Ichika at nang muling tanungin kung bakit iyon ginagawa ay sumagot na dahil partner sila, kaya kailangan ang kooperasyon. Ipinakita ng dalaga ang script sa movie project at dito ay nag-request na kung maaari ay mag-practice sila kung saan si Futaro ang acting teacher sa kwento. Napa-atres ang nerd subalit binalik ni Ichika ang pangangailangan sa kooperasyon kaya't gisado na naman siya sa Senado. Bilang panimula binasa ni Futaro ang linya na parang sirang plaka, ngunit nang si Ichika na ay naging makulay ang aktingan dahil naalala rin nito ang pag-asang ibinigay ni Futaro, bilang kanyang tutor o guro kagaya sa role. At dahil sa kahusayan sa pag-arte ay nalinlang maging ang binata. Dumating ang sundo ng dalaga kaya't nagpaalam na sana, ngunit pinigil siya ng binata para mag-sermon. Pinuna nito ang balat kayong ngiti ni Ichika at pagkapasaway sa tutoring class, na hindi niya masikmura ang sahuran sa ganoon kababang performance. Bilang tutor ay nais niyang gawin ang trabaho, sabay tanong kung bakit waring kabado ang dalaga sa yakap nito kanina. Ipinaliwanag ni Ichika na pumasok siya sa trabaho ng pag-aartista dulot ng pride ng pagiging panganay. Ganun pa man, wala siyang sapat na lakas ng loob para sabihin ang tungkol sa big-time movie project kaya piniling esekreto iyon, at isantabi maski ang fireworks na memento nila sa ina. Nagbiro ito na bumaba ang moral sa pagkabisto ni Futaro sa peking ngiti kung saan sinabi ng binata, na kahit hindi siya master observant ay napansin na iba ang ngiti nito sa apat. Nagkaroon pa ang dalawa ng pagtatalo sa pag-tutor at pag-aartista ngunit bago pa magtukaan ay pam ito na ang bigatilyo. Bago umalis sinabi ni Futaro na susunod siya basta humingi ito ng paumanhin sa mga kapatid at pinagbigyan naman ng dalaga. Dahil dito agad ipinaliwanag ni Futaro kay Yatsuba ang plano na pinasa naman nito sa mga kapatid. Lipat kay Ichika kung saan umpisa na ng set, sa pagkakataon na ito ay mas inspirado na ang dalaga dahil kay Mr. Tutor, kaya naman nag-level up ang kanyang aktingan at naakit ang madla. Pagkatapos nito, dinatnan ni Ichika si Futaro sa labas na nakatulog ng gising. Sa pagmulat nito ay agad kinuha ang dalaga para iwanan si Bigatilyo na beshi pala. Sa kanilang lakad nagtanong si Ichika kung saan pupunta, sinabi ni Futaro na sa malapit na park at inaantay na sila ng mga ito. Kabado na si Ichika kung galit ang mga kapatid ngunit sa kabaliktaran ay dinatnan itong nagkakasiyahan.
Mula rito ay nalantad na ang plano ni Futaro, kung saan pinabili pala nito ng fireworks si Yotsuba upang maituloy ang memento ng mga kapatid. Nagpasalamat ito sa tulong ng dalaga at sa pagbabantay sa kapatid, ngunit pinili pa din itong maging humble. Sa pagtindig ni Nino ay sermon na naman si Futaro dahil sa pag-iwan kay Atsuki. Ngunit sa pag-atres nito ay ginantimpalaan ng dalaga ng pasalamat dahil sa tulong. Nag-umpisang organisahin ng bunsong si Atsuki ang lahat at nagkahiyaan naman sina Futaro at Miko. Bago magsimula, dito na humingi ng paumanhin si Ichika sa lahat dahil sa hassle na idinulot. Nag-umpisa si Nino sa sermon ngunit binawi naman iyon at sa halip ay humingi ng paumanhin dahil sa sariling kapalpakan sa komunikasyon. Humingi na rin ng paumanhin sina Atsuki at Miko dahil guilty din at maging si Yotsuba na hindi alam kung may mali ay napasorry na lang. Sa pag-abot ni Nino ng fireworks kay Ichika ay nagkaroon sila ng recital mula sa ina, kung saan ang kapalpakan ng isa ay susolusyonan ng 5. Ang kasiyahan ng isa ay ibabahagi sa 5, sa tuwa man, lungkot, galit o pag-ibig ay 5 sila sa isa at isa para sa 5. Nagsimulang magkasiyahan ng kambal habang sa isang tabi ay nanggangati na ang nerd na umuwi at mag-aral. Ganun pa man, pinili pa rin ni Futaro na makisangkot dahil sa partner na siya ng mga ito. Nag-umpisang pumili ang kambal para sa huling alab at dito na ipinagdamot ni Ichika ang oras para pasalamatan ang binata. Ngunit gaya kanina ay nakatulog ito ng dilat ang mata kaya bilang gantimpala ay pinahiga ni Ichika sa kanyang mainit at malambot na unan. Kinaumagahan, dito na ipinagbalita ni Ichika kay Futaro ang happy ending matapos sabihin sa mga kapatid ang pag-aartista. Napangiti na lamang si Futaro ngunit bumungad naman sa kanya ang nalalapit na midterm exams. Matapos ito, kanyang nilapitan si Atsuki at pinuri ang kasipagan nitong mag-aral kung saan nag-blush na sana, ngunit tinawag itong pasaway dahil sa pagliban sa tutoring class. Gumanti si Atsuki ng paa sa scheme at failure na naman nga si Mr. Tutor. Sunod siyang pumunta kay Nino pero basura lamang ang tingin nito sa kanya at tinawag pang stalker. Nagpainis iyon sa binata, sinabi nitong pumayag naman ang dalaga sa pistahan kaya kung nais nito ay sa kwarto niya mismo. Isang beses na lang kaya payagan na siya dahil marami pang pwedeng ituro, at sisiguruhin namang maganda ang performance. At dahil sa hindi sinabing review yun ay sampal ang inabot sa chicks lalo't iba ang naunawaan ng dalawa nitong kasamahan. Sunod niyang tinungo ang library at agad namang nagpa-cute si Yotsuba sa kanya. Hindi yun pinansin ng binata sa halip ay nagpaalala sa iba tungkol sa midterm exams. Sumuko na si Yotsuba at napag-alamang 0 na naman ito sa quiz. Ano yan Ichika, tawa-tawa ka pa dyan, salitang pinasundan ni Futaro ng pagkumbinsi upang mag-review. Nagpatuloy magsermon ang tutor ngunit nagulat naman siya nang makita si Miko na nag-review maging sa English. Napa-shoutout sina Ichika at Yotsuba hanggang sa natapos na nga ng mga ito ang reviewer. Pagkalabas, napansin ni Ichika ang pagka-stress ni Futaro sa exam, kaya pinatamaan ito ng halik sa hangin. Matapos mapinsala, siniguro ng dalaga na gagawin nila ang lahat para pumasa, kaya wag na itong mag-alala at baka mawala ang kapogian. Nagmungkahi ito na maglagay ng reward system kung saan dahil naman sa positibong ora ng 3 ay naalis ang alala ng binata. Matapos ito, hinabol naman siya ni Atsuki na tila napatid ang hininga, at ibinigay ang cellphone para sa mahalagang tawag. Pagkakuha ng binata ay narinig ang pakilala ng isang ama at dahil sa gulat ay natawag itong papa. Kinundi na iyon Atsuki at mula dito ay kinumusta ng ama ang patungkol sa tutoring class. Kabadong nagpalusot ang binata na may aksyon pa at sinabing maganda naman ang pinapakita ng kambal. Dito na binanggit ng ama ang tungkol sa midterm exams kasabay ng kasunduan, na pag may isang maligwak sa kambal ay you're fired agad ang binata. Hihingi sana ito ng konsiderasyon ngunit off call na, kaya muntik pang itapon ang cellphone ni Atsuki. Tinanong ito ng dalaga sa napag-usapan at nagpalusot naman ng halata. Sinabi ni Futaro na sa halip na alalahanin siya ay mas mainam kung mag-review ito lalo't bagsak umano sa quiz. Ganun pa man, lumalabas na patibong iyon ng binata at dahil kumpirmado ang ligwak, ay nag-alok na lang ng tulong para hindi ma-offend ang effort nito sa pag-review. Sa kasamaang palad, hindi umayon ang sitwasyon na nagresulta sa pagtatalo ng dalawa. Sinabi ni Atsuki na si Futaro ang unang nang-reject sa kanya kaya hindi nito kailangan ng isang supot.
Napinsala nito ang binata kaya pinuna naman ang pagiging sutil ni Atsuki, at kung gusto daw nitong pumasa ay makinig sa kanya at wag umastang bata. Dahil sa pagsigaw na iyon, umakyat na ang dalaga at tinanong ang binata na kung nagtuturo lang ito dahil sa pera. Inis na kinumpirma iyon ni Futaro at sinabing kung di lang dahil sa trabaho ay hindi niya tuturuan ang isang bata. Iyon ay nagpasiklab sa mga kaganapan na nauwi sa sumpaan ng dalawa sa pagkamuhi sa isa't isa. Matapos ito, mabilis ang naging pagsisisi ni Futaro sa mga sinabi at napukaw lang ang atensyon sa tawag ni Yotsuba. Naglalaro pala ang mga ito bilang break sa pag-review, ngunit matapos bumalik sa realidad ay for the go na naman sa pag-tutor. Napareklamo ang kambal at nagtanong si Miko kung talagang napakaligwak sila at ganon na lamang kadesperado si Futaro. Bago pa makasagot, dumating si Nino para maglaro kaya natakot na itong umamin pa sa naging away nila ni Atsuki. Dumating ang dalaga at hihingi sana ng paumanhin ng binata ngunit dedma lang ito sa kanya. Dito na pinagtulakan ni Nino si Futaro para umuwi, ngunit dahil sa awa ay kumilos na si Ichika at binigyang permiso ang binata para mag-overnight. Habang nasa tab, nagmuni-muni ito sandali nang marinig ang boses ni Atsuki. Lumalabas na pinatawag ito ni Ichika dahil sa umano sasabihin, ngunit sinabi ng binata na wala siyang alam dito. Nang aalis na ang dalaga, dito na nakonsensya si Futaro kaya mula sa pinipigil na kahihiyan ay humingi sa wakas ng paumanhin dahil sa kanyang mga sinabi. Inamin rin nito ang napag-usapan ng ama na maaalis bilang tutor kung may bumagsak sa kambal. Dito na nagbuka si Nino na umaktong Atsuki pala at ipinahayag ang kasiyahan sa magandang balita. Sa dako ni na Ichika, biniro nito si Miko na kung may plano sa naliligong binata ay ngayon na umano ang oras. Pinasinungalingan iyon ng dalaga at mula rito ay umahan bigla si Futaro. Nang makita si Nino, nakaramdam siya ng katapusan dahil gagawin nito ang lahat para maalis siya sa pag-tutor. Sinimulan ni Ichika ang klase sa isang tanong, ngunit plano lamang pala nitong itulak si Miko kay Futaro. Agad iyong kinundena ng kilig na dalaga habang walang balak si Futaro na magpetex, kaya itanong na ng mga ito ang nais itanong. Nauna si Yotsuba para tanungin ang sinonym ng argumento, at sa maarteng paraan ay sinagot ni Futaro na debate umano. Nang walang ano-ano ay magtanong si Miko kung anong kalidad ang hinahanap ng binata sa isang dalaga. Dahil interesado ang madla, ginamit iyon ni Futaro para sa top 3 na kalidad na kanya lamang sasabihin, matapos sagutan ng tatlo ang kanilang papel. Asikaso-baso ang kambal at pagkalipas ng ilang oras ay nakalagay sa ikatlo ang pagiging masiyahin. Sa pangalawa ay magaling magluto kaya silensyo ang kilig ni Nino. Ngunit sa una ay mapagmahal umano sa kuya kaya napasigaw si Nino ng walang hiya. Kinumbinsi ni Futaro ang mainit ang ulo para mag-aral subalit bigo na naman ito. Sa panig ni Miko ay bumaba ang moral nito dahil lahat ng kalidad na hanap ni Crush ay wala sa kanya. Nang mapansin ni Ichika ay agad naglunsad ng risk kung saan pinahaplo si Futaro kay Miko bilang gantimpala umano sa pagtapos nito sa reviewer. Matapos maging timang pinakumpirma ni Ichika kay Yotsuba ang heart rate ng binata kaya heto't naghabulan ang magkasintahan. Matapos ang ilang sandali oras na salandi at kumpirmado na si Romantiko ay umiibig dahil sa pagod sa pagtakbo. Dito na pumasok si Atsuki na tila naingayan kaya hiniram muna ang headphone ni Miko. Nahihiya si Futaro na humingi ng tawad kaya sa halip ay tinanong ito kung pwedeng pagkatiwalaan ang dalaga na agad naman tumugon. Naramdaman naman ng panganay ang tila tampuhan kaya hiniram nito sandali si Futaro para mag-usap. Matapos ang direktang katanungan, nagpaliwanag si Ichika na bilang kambal ay alam nitong hirap lamang si Atsuki na maging honesto sa feelings, at sigurado na umiiyak ito ngayon. Gagawin nito ang responsibilidad bilang ate ngunit gawin din ng binata ang dapat niyang gawin. Dahil sa tawag ng sitwasyon napahaplos si Futaro kay Ichika na madali namang inalis matapos mahalata. Nahihiya itong pumasok dahil malamig umano habang ang isa ay lasap ang pinsala ng kilig. Matapos ito, pinagamit muna ni Miko ang kwarto sa binata para matulog nang sa di inaasahan ay bumalik ito sa gitna ng gabi matapos uminom. Kaya pagsapit ng umaga, hindi na may pinta ang mukha ng binata dahil sa chicks na tumambad sa kanya. Sa ibaba, maagang nag-agahan ng iba at hinahanap na nga ni Ichika si Miko. Napahanap rin si Yotsuba sa labas na nakipaghabulan pa sa aso, hanggang sa napag-usapan ng tatlo ang binata.
Inis pa rin dito si Nino, kaya ng alokin ni Ichika para umattend ng tutoring class ay belet ang naging tugon. Sunod nagmungkahi si Ichika na mag-open up si Etsuki, ngunit imposible daw yun dahil sadyang di magkasundo ang kanilang templada. Hindi nga raw siya mabait gaya nila ni Miko, kaya para maging positibo ay biniro ng ate at inayusan upang ipakita na kaya nitong maging Miko. Inis pa rin ang dalaga habang nagalit naman si Nino dahil mali umano ang ginawang makeover ni Ichika. Dito na nakaisip ang panganay at ikalawa na maging Miko muna si Etsuki, upang subukan ang galing ni Futaro sa pagkilala. Balik sa dalawa, mabilis nang umiskipo si Romantiko upang di mag-isa sa Senado, ngunit nagulat na naman siya nang makita si Miko. Sa kabutihang palad, pamilyar sa kanya ang pink pajama kaya na lamang si Etsuki yon. Nagulat ang dalaga at magsusorry na sana sa kanilang away, nang sa kalabog ni Miko ay nadelikado si Futaro. Agad pinagtulakan ng binata ang dalaga dahil sa kaba kaya mas lalo pa itong nagtampo sa kanya. Medyo guilty si Futaro ngunit ayos na rin yun kesa ma-cite in contempt na naman. Mula rito, nagtanong si Ichika kung nakita ng binata si Miko kaya palusot agad itong baka nasa library umano. Nagtungo ang mga ito doon pero syempre hindi nila mahahanap si Miko dahil mahimbing ang tulog nito. Sa panig ng binata, napaisip na ito sa tampuhan nila ni Etsuki kasabay ng payo ni Ichika upang mag-ayos silang dalawa. Ang lalim ng iniisip nito ay napansin naman ni Yotsuba, kaya kinumusta nito ang binata. Simple lamang itong lumiko para sa malalim na tanong, na kung ano ang gagawin ng dalaga kung sakaling isa sa kanila ay bumagsak ngayong taon. Walang pag-alinlangan sinabi ni Yotsuba na babalik siya kasama ito na nagpagulat sa binata. Ganun pa man, hindi confident ang dalaga lalo't siya ang pinakaligwak sa kambal. Sa panig ni Ichika, alam na nito ang naiisip ng binata kung kaya agad gumawa ng paraan para maisakatuparan nito ang plano. Habang tila naiwan si Yotsuba sa nangyayari, mabilis nang umalis si Futaro upang balikan si Etsuki at makipag-ayos. Mula sa pagkapagod, dinatnan nito si Miko na tila nahihiya. Hindi yun alintana ng binata at sa halip ay nagpatuloy, ngunit bago pa makalayo ay tinawag ni Miko at cute na nagtanong tungkol sa nagdaang gabi. Nang mabisto ng binata ang nasa isip nito ay agad nagpalusot na sumasakit umano ang likod niya sa kama kaya natulog na lang sa sahig. Pasado naman ang kanyang panloloko, ngunit practice lang yun para sa kasunod pa. Mabilis nitong pinasok ang silid ni Etsuki at ginising sa pagkatulog. Na bago pa ito makapagsalita ay nagkunwari ng kinikilala niya ito bilang si Miko. Todo na ito sa acting at sa kanyang paglingon ay binanggit sa wakas si Etsuki. Asa na kaya si Etsuki? Siguro nag-aaral na naman yun sa kwarto niya. Tumiko ang dalaga kaya tinanong ito kung may problema. At sa mahinang tinig ay sinabing ayos lamang siya, na halatang napinsala sa pag-aalala ng binata para sa kanya. Sa wakas, nagkasundo rin ang dalawa kahit sa paraang didirekta at nagpatuloy sa tutoring sessions. Dito na nagsorry ang binata at dahil nalimot sa acting ay pinaalala ng dalaga. Ganun pa man, di na rin napigilan ni Etsuki na magsorry kung kaya sinabi ng binata na hoy si Miko ka dapat diba. Muli silang nagpatuloy sa klase, ngunit sa pagkakataong ito ay maaliwalas na ang silid lalo't napanood pala ni Nino ang teleserye. Fast forward, bumungad kay Futaro ang perfect score ng kambal at dahil sa lubos na kasiyahan ay nagising sa wakas sa magandang panaginip. Sa isang flashback, nagpilit ang binata para muling mag-overnight sa pagtuturo at pinayagan naman ni Etsuki. Nang magising ang dalaga, dito na nagtanong ang binata kung may tsansang sira umano ang orasan. Napasigaw na lamang ito hanggang sa nagtakbuhan na nga sila. Pagkat ilang minuto na lang ay late na sila sa exam. Napatanong si Futaro kung asan ang driver ng kambal subalit kasama pala ito ng tatay ng mga dalaga. Tubos man ang kaba ni Futaro ngunit si Miko ay nagawa pang tumulong, si Nino na nag-alala na walang make-up, si Ichika na umiglip, at si Etsuki na nais pang kumain. Nagpatuloy sila sa takbuhan hanggang si Nino naman ang napagod at magsermon, na kahit pa maka-exam sila ay ligwak rin naman ang resulta. Sa kabila nito, naging positibo ang binata at sinabing aasahan pa rin ang dalaga na nagpakilig naman dito. Yun nga lang si Yotsuba lamang ang nakapasok sa klase dahil sa pagiging atletiko nito. Nag-aalala na ang apat ng maisip naman ni Futaro ang Operation Kagebushin Technique.
Agad na nila itong nilunsad sa pangunguna ni Miko na nagbihis Yotsuba, at madaling nakapasok sa depensa ng tagapagbantay. Sumunod sina Nino, Ichika at Atsuki na kagaya kay Miko ay basic lamang nakapasok. Nakonsensya si Atsuki sa panloloko at dito naman dumating si Yotsuba na agad hinanap si Futaro. Daft trip itong si Romantiko na nagakalang maloloko ang bantay pero bitbit ang kanyang inabot. Sa isang epic scene kung saan nag-aalala ang mga leading lady, sumigaw ang mandirigmang Romantiko ng magtiwala lamang kayo sa ating kwentuhan, rambang pukat lang ang tirada sa exam. Nagbigay lakas iyon sa mga kagandahan kaya heto na, simula na ng matinding pagsasagupa laban sa mga test papers. Kabisado agad ni Yotsuba ang tirada na pag may lahat ng nabanggit sa papilian ay yun ang tama. Si Miko ay gustong ma-impress si Futaro habang naalala naman ni Nino ang debate sa synonymous term. Sa dako ni Ichika ay tapos na agad ito ngunit si Atsuki ay tila mabigat ang laban. Alam nito na aalisin si Futaro bilang tutor pag bumagsak sila, sabay palusot na para lang iyon kay Raiha. Muling nagbalik ang binata at sa ilang sandali ay natapos na ang digmaan. Sa silid ng library na puno ng tensyon, lakas loob nagtanong si Futaro sa resulta ng pagsusulit ng mga ito. Mauuna na sana si Ichika ngunit alam na ni Atsuki kaya tumutol ito at confidential umano yun. Huwag kang mag-aalala, handa ako sa anumang resulta. Nauna si Yotsuba na naipasa lamang ang Japanese, sunod si Nino na pasado lang sa English, si Miko na pumasa sa Social Studies, si Ichika na pasado lang sa Math at si Atsuki na pumasa lang sa Science. Nagsimulang ma-depress si Futaro, ngunit pinatahimik ito ni Nino at normal umanong isang subject lamang ang maipasa ng kambal. Sa panig ni Miko, malaking pag-unlad yun kumpara sa itlog sa nakaraan at sinang-ayunan naman ng binata. Sa kabila nito, nagumpisa ng magpaalam si Futaro simula kay Miko. Miko, binabati kita sa mataas mong marka. Turuan mo sana ang iyong mga kapatid. Ichika, wag kang tamad, mag-review ka para sigurado yung sagot. Yotsuba, masyado kang kabado, matuto kang kumalma. Ikaw Nino na mainit ulo, sana pagbutihan mo pa kahit wala na ako. Anong wala ka na? Ito ang tanong ni Miko na pinaghintay saglit ni Atsuki. Ikaw Atsuki, alam mo para kang ewan, masyado kang obses sa mga tanong kaya nauubos yung oras mo. Sa wakas, natapos na rin ang huling mga salita ng binata nang sa di inaasahan ay saktong tumawag ang ama ng kambal. Agad yung ibinigay ni Atsuki kay Futaro kung saan direkta ang ama sa kanyang punto. Buong tapang sinabi ng binata na ihanap ang mga dalaga ng mas magaling na tutor, kung kaya hindi na maipinta ang mukha ng mga ito. Sa napipintong pagkaalis ng binatang kinaiinisan, mabilis nang umaksyon ang dalagitang nakapusod ng paru-paro na walang iba kundi si Nino. Pinasalamatan nito ang ama sa pag-aalala sa kanilang kinabukasan, ngunit hindi umano sapat na batayan ang kanilang grado para alisin ang binata. Tumindi pa ang tensyon lalo't mahina ang argumento ng dalaga, ngunit sa pagbanggit nito na nakapasa silang 5 ng magkakasama ay tuluyang naipanalo ang laban. Pasok man sa low eco ang paliwanag ni Nino, alam pa rin ito na wala ng sunod na himala kaya pagbutihan mo pa binata. Tila nakaligtas ang madla sa tiyak na katapusan kung kaya ang dakilang tutor Romantiko ay nag-alok para sa isang cake. Tinawanan naman siya ng quintuplet ng mga kagandahan dahil hindi yun linyahan, ngunit magkaganon pa man ay lumakad na sila. Kinagabihan, hindi pa rin makapaniwala ang binata sa mga nangyari nang biglang sabi naman ng ama na wag na itong mag-aral sa bahay. Ikinainis iyon ng binata lalo't ito ang may pakana para maging tutor siya sa 5. Mula sa ama, napag-alaman nating basag ulo rin pala si Futaro dati bago naging tutor Romantiko. Naintriga dito si Raiha, lalo nang mabanggit ng ama ang tungkol sa nakaraang litrato. Tila ayaw na yung maungkat ng binata subalit nakuha ng ama ang handbook kung saan yun nakalagay. Nagulat si Raiha pero mas nakakagulat ang suspense ng ama, matapos banggitin ang tungkol sa batang babae na rason para maging tutor Romantiko ang binata. Simple itong umalis at agad itinanggi ang tanong ng kapatid na kung yun ang first love nito. Kinabukasan, ipinagluto ni Miko si Futaro at Yotsuba ng tutong dish, ngunit masarap umano yun kaya wag na mahiya. Pinagbigyan ito ng dalawa kung saan ayos kay Futaro at brutal namang hindi kay Yotsuba. Matapos ito ay aalis na sana ang binata, subalit biglang nagliyab si Miko na balak ipatikim ang luto hanggang sa maging masarap.
Muli siyang pinagbigyan ng 2 ngunit nagresulta ito sa pagsakit ng tiyan ni Futaro, dahil tutong pa rin hanggang sa huli. Sinisi ng binata ang pagiging honesto ni Yotsuba, ngunit depensa nito na kung magsinungaling siya ay malalaman niyo ng kapatid bilang kambal. Sinabi mo na lang sana na masarap ang tutong flavor, o ganun ba dapat salamat sa info. Matapos ang palitan na ito ay dumating naman sina Nino na agad nagsermon sa nakahilata. Matapos makalampas, dito na nabahala si Futaro at tinawag si Yotsuba para pahintuin ang mga ayaw mag-aral. Nagtanong ang dalaga kung paano yun gagawin at sinagot naman ng loko na kung kailangan ay magsinungaling ito. Dahil madaling mapasunod, agad na itong sumugod at ipinagbigay alam na tinamaan umano ng malubhang sakit ang binata. Nagmungkahi si Etsuki na dalhin ito sa ospital ngunit sinabi ng dalaga na mamamatay ito pag gumalaw. Dahil sa aso lang ang maniniwala doon napa-acting na naman si Romantiko gamit ang sauce at may paubo-ubo pa. Nadala nito si Etsuki pero hindi ang dalagang mainitan ang ulo. Nang tila wala nang maisip ay saka naisip ni Yotsuba, na ipagluto umano ni Nino si Futaro ng sinigang na kanin para gumaling ito. Katakatak ang pumayag ang dalaga sa request habang si Etsuki naman ay di mapakali sa lubos na pag-aalala. Tinanong nito si Yotsuba sa maaring gawin at nagmungkahi ang dalaga na hawakan daw nito ang kamay ng binata, kagaya sa ginagawa ng kanilang ina pag may sakit. Nahiyang tumanggi si Etsuki at maging si Futaro ay bumangon, pero sumakit ang tiyan dahil gusto magpahaplos. Dahil dito, lakas loob inabot ni Etsuki ang kamay subalit sadyang napaka-cringe nito at di makayanan. Naiisip ni Futaro na tagumpay ang plano pero wala ring kwenta dahil di siya makapagturo. Dito na pumasok si Yotsuba at sa mahinahong paraan ay kinumbinsi ang kapatid na umattend ng tutoring class. Kumikinang ito sa mata ni Futaro kaya naiisip nitong the best si Yotsuba kapag honesto kumpara kapag nagsisinungaling ito. Sinabi ni Etsuki na pag-iisipan nito at sa wakas ay tapos na si Nino sa niluluto. Sa kasamaang palad, natapakan nito ang sauce kaya nahulog ang sinigang na kanin. Diretso ito sa mukha ng sinungaling kaya napa-aray siya sa init ng kanin. Ito ang eksena na nagbuking sa aktingan na nagresulta para si Yotsuba na lang ang may one. Ganun pa man, sinabi ng dalaga na malaki na ang pagbabago sa 4 halimbawa na lang ang hindi pagpapalayas ni Nino sa binata, sa kabila ng panloloko nito. Nahiya si Yotsuba sa sarili at tila umano na pag-iwanan na siya ngunit mali umano yun sabi ng binata. Sinabi nito na si Yotsuba talaga ang unang nagbago sa kambal at nagpapasalamat siya sa kabaitan nito. Alam mo ba kung bakit ako mabait sa iyo? Tingin ko dahil gusto mo pa matuto. Ito ang palitan na sinundan ng nag-aalab na eksena, kung saan matapos hawakan ng dalaga ang mukha ng binata ay sinabing dahil gusto niya ito. Sa tindi ng pag-atake ay nayutol si Romantiko, nang biglang bawi naman ang kagandahan na biro lang umano. Ang pamamahiyang ito ay nagbunsod. Upang takutin muna ni Futaro si Yotsuba na masaya pumasok sa library. Tila bitter naman si bookkeeper sa lambingan na ito kaya pinatahimik ang dalawa. Mula rito, napag-alaman ni Yotsuba na kaya pala may cute mask si Futaro ay dahil kasama ito sa test of courage. Sinabi naman ng binata na napilitan lamang siya, pagkat habang abala mag-aral ay ipinukol sa kanya ng madla ang pagiging leader sa gawaing ito. Ikinainis iyon ng binata kaya sinumpa nitong papaiyakin ng sinumang bakla na makita niya sa araw ng event. Kinundena ni Yotsuba ang tila pagpapasolo ng madla kay Futaro sa paggawa ng props, ngunit bago pa ito makapagreklamo ay pinigil na ng binata. Sinabi nitong ayos lang iyon pagkat isa siyang nerd na walang balak mag-enjoy sa nalalapit na camping. Dahil dito, nagkwento si Yotsuba sa legend ng paghawak kamay sa campfire, na di umano nagkakatuluyan ang sinumang magkapareha na gagawin ang ritual. Ganun pa man, imbis na ganahan ay nainis pa si Futaro dahil basura umano ang istoryang iyon. Sunod na dumating si Ichika para humingi ng paumanhin, sapagkat may shooting ito kaya di makaka-attend sa tutoring class. Naisipan nitong ibigay ang kanyang email para iwas kompromiso sa mga sunod pang transaksyon kung saan game rin dito si Yotsuba. Inuna ni Futaro ang pinagagawa ng dalaga at mag-aral na ito. Ngunit dumating ang teacher upang ito ay utusan. Naiisip ni Futaro na baka natatamad na itong mag-aral ngunit mas problemado siya sa mensaheng dumating. Galing iyon kay Ichika na laman ang litrato niyang nakahiga sa mainit nitong hita.
Sabay ang banta na lagot siya pag di kinuha ang email ng iba. Inuna nito si Miko na agad ibinigay ang email at kinilig sa kasunod nagpunta sa kantin. Brutal na hindi ang tugon ni Nino at Atsuki, ngunit bistado ni Futaro na mahina si Atsuki kay Raiha kaya ginamit nitong opensa ang email ng kapatid para pasukin ang depensa ng dalaga. Nang si Nino na ay pinainggit naman ito ng binata na sila lang umano ang mag-chat-chat, kaya napilitan sa wakas ang masungit na ibigay ang kanyang email. Sinabi ni Futaro na isa na lang at dahil mahina ang loading ay saka palang naisip ni Yotsuba na siya pala yun. Dumating naman ang tawag mula sa basketball club ngunit nang tanungin ni Futaro ang dalaga ukol doon, ay pinili nitong magsawalang kibo at tumakas. Dahil sobra na ang pag-iwas nito sa klase, sinundan na ito ng binata na nagresulta naman para maiwan kay Nino ang handbook kung saan nakatago ang kanyang litrato. Balik sa dalawa, tila kumbinsido na si Futaro na umiiwas si Yotsuba sa kanyang klase matapos marinig ang imbitasyon sa pagsali nito. Sa di inaasahan piniling tumanggi ng dalaga na sinabing mas may importante siyang gawain pagkatapos ng klase, na walang iba kundi ang umattend sa tutorang class. Nang hinayang ang Captain Ball sa talento nito, at dito sinabi ng dalaga ang salitang kahit wala siyang talento ay may isang taong naniniwala sa kanya. Matapos ang kilig eksena, lubos ang gulat ni Yotsuba nang makita ang binata sa labas at sablay naman ang mga palusot nito. Pilit nitong tinago ang pinsala sa mga narinig habang game na si Yotsuba na pumasok sa tutorang class ni Crush. Kinagabihan, naisipan ni Futaro na magmensahe sa kambal para sa weekend session nang makita nitong wala si Nino sa contact. Mabilis nitong sinugod si Nino sa umaga, kaya napatili na lang ang dalagang walang depensa. Boss mode na naman nga ito, ngunit depensa naman ni Miko na binigyang permiso si Romantiko. Mahina hong humingi ng tawad si Futaro at ibigay na nito ang handbook, ngunit dahil magalang ay nabisto ni Nino na may tinatago ito. Sunod na dumating si Ichika para ibigay kay Nino ang pambutas sa tenga, kung kaya dahil tila may kailangan sa isa't isa ay nagsenyas na huy pumasok ka sa kwarto ko. Mabilis nagmungkahi si Nino na butasan ni Futaro ang kanyang tenga kapalit ng handbook, kung saan napag-alaman ng binata na takot pala itong tusukan ang tenga. Dahil dito, wala nang sinayang na panahon si Futaro at kinuha ang panusok para makaganti sa mainitan ang ulo. Habang tinatakot si Nino sa pagbibilang, simple nitong dinukot ang handbook hanggang sa mainis na nga ang dalaga sa panty trip sa kanya. Sa pagkahulog ng handbook ay handa na si Futaro na mapahiya subalit sa mapagbirong tadhana, ay na love at first sight ang dalaga sa basag ulo niyang litrato. Agad nagpalusot ang binata na kamag-anak iyon ngunit tila na humaling ang isa at ipakilala umano siya. Hindi na makayanan ni Futaro na tanggapin ang di inaasahang pinsala kaya simple nitong kinuha ang handbook. Kinuha naman ng dalaga ang picture book nila sa kabataan upang ipakita sa binata, pero dahil lubos na ang pinsala ay di na nagawa pang magsalita. Dahil dito, pumunta na lang si Nino sa baba upang ipakita ang litrato sa mga kapatid at sa suspense ni author ay makikita si Futaro na napangiti habang dinukot ang litrato sa nakalipas. Nagpasalamat ito na hindi nakita ni Nino ang kalahati na naglalaman ng litrato ng isang batang babae. Isang babaeng may buhok ng sakura na kamukha ng kambal sa kanilang kabataan, at walang iba kundi ang first love ng binata. Kinaumagahan, ginulat si Futaro ni Yotsuba para lamang ipagbigay alam na bukas na ang kanilang camping. Kapwa silang excited ni Miko para sa nalalapit na event at muling nabanggit ang tungkol sa legend ng campfire, ngunit walang paki dito ang binata. Nagpumilit si Yotsuba na nakakakilig yun nang sa isang dako ay magtanong si Miko, kung bakit umano nakikipag-date ang isang tao. Mula sa likod maririnig ang salitang dahil gusto at mahal mo ito na galing kay Ichika. Handa na si Futaro na umpisahan ang pagtuturo subalit may shoot na naman si Ichika at tumakas na naman si Yotsuba. Mula rito nag-request si Ichika kay Miko para sa isang bagay, kung saan dahil na-intriga ay sinundan nito ng binata. Dito niya natuklasan na nag-Ichika mode muna si Miko bilang kahalili ng kapatid para umattend sa meeting nito. Ganun pa man, isang lalaki lamang ang dinatnan nito na may pangalang Maida na agad nagpaliwanag sa kanyang motibo. Snetap nito ang dalaga para lamang mag-confess at gusto umano itong makasayaw, subalit dahil si Ichika ang dapat sumagot ay sinabing pag-iisipan muna. Tila excited naman itong si lalaki at medyo nakahalata,
Kaya bago pa mabuking ay sumaklolo na si Futaro. Bad trip itong si lalaki dahil tinawag ng binata si Miko sa unang pangalan at sa totoo lang ay wala naman dapat umano itong pake. Depensa naman ng binata ang estado bilang tutor kaya meron umano at dito na nga sila nagbardagulan. Dahil dito, napakapit na ang dalagita sa binata sabay sabing ito ang nais niyang makasayaw. Dahil ligwak pinintasan pa ng iyakin ang binata, ngunit dumipensa ang isa na gwapo ito at napaka-cool. Sa patuloy na pag-uusisa ay puro pinsala ang tinamo ng iyakin, mula sa pag-amin ng dalawa na magkasintahan umano sila at sa kanilang paghawak kamay. Sa kung saan, tinanong ni Miko ang lalaki kung bakit nagtatapat ang isang tao at sumagot namang dahil gusto nitong mapasa kanya ang taong iyon. At dahil sa kaunting kaalaman ay inari muna sandali ng dalaga ang kanyang unang pag-ibig. Sa ilang sandali pa, dito naman sila nahanap ng tatlo kung saan agad nagtungo ang mga ito sa mall, upang ibili ng isusuot ang nerd para bukas. Masyadong bodoy ang pili ni Miko, Yotsuba at Atsuki, ngunit MVP si Nino dahil the best ang pinili. Walang hesitasyong sinabi ni Yotsuba na tila date na rin ang nangyari, subalit iginiit ni Atsuki na tutor at estudyante lamang ang kanilang relasyon. Sang-ayon naman dito si Futaro at sa masayang paalam ni Yotsuba ay nagtapos ang shopping arc. Dito kinuha ng binata ang kanyang phone kung saan nakita ang maraming miss call mula sa ama, at sa mabilis na pag-usad ay dinatnan si Raiha na nakahiga. Pilagnat pala ito kaya kahit pagod man ay todo asikaso ang mapagmahal na kuya. Matapos ito, nag-request ang paslit sa kuya na siguruhin itong kwentuhan siya sa magiging adventure nito bukas, kasama ang 5 kagandahan na tinubunan naman ito. Kinaumagahan ay dumating sa wakas ang ama na bakas ang alala ngunit siniguro ni Futaro na maayos ang kalagayan ng kapatid. Sa dako ni Atsuki ay nilipat dito ng guro ang pagiging leader sa Test of Courage, kung saan lumalabas na nagpaalam si Futaro na hindi siya tutuloy dahil sa may sakit na kapatid. Hindi naman sumuko ang ama at tumuloy na ito ngunit sinabi ng binata na nakaalis na ang sasakyan. Ngunit sa biglang paggising ng masiglang si Raiha ay bumuti ang sitwasyon. Pagkat matapos ito ay sunod na dumating si Atsuki na agad kinuha ang binata. Sa labas ay dala na pala ng kambal ang kanilang pribadong sasakyan para sunduin ang nerd nilang tutor. Kasunod nito, naglaro muna silang saglit ng hulaan kung saan matapos ang maling sagot ni Futaro ay gangster mode na naman si Nino. Dito natin napag-alaman na ignorantay pala ang binata, pagkat ito ang unang beses niyang mag-camping at na-traffic pa dahil sa snowstorm. Nagrenta muna silang saglit ng isang apartamento ngunit para sa 4 na tao lang iyon, kaya gustong patulugin ni Nino si Futaro sa labas ng nanlalamig na panahon. Sa dako ng binata ay nakita nito ang sulat ng good luck mula kay Raiha at kasama pa ang isang lucky charm. Lalong ginanahan si Romantiko kaya pinulong ni Nino ang kapatid para maghanda sa umano aso na handa silang lapain. Biglang lumapit si Futaro kaya lubos na ang kanilang gulat ngunit gusto lamang pala nitong makipaglaro ng baraha. Matapos iyon ay sunod nag-usap sina Miko at Ichika, kung saan nagparaya pala si Miko na ang ate na lang ang makasayaw ng kanyang Futaro. Tila hindi pa nito magets na masakim ang pag-ibig at isa itong digmaan, habang si Ichika naman ay nag-aalangan pagkat alam nitong gusto ng ikatlo si Futaro. Sunod naman silang nagkainan at napag-usapan ng event sa camping kung saan nakabisado agad ito ng excited na binata. Muling binanggit ni Yotsuba ang patungkol sa legend at nagresulta para makaramdam ng kaba si Futaro, matapos maisip na makakasayaw niya si Ichika. Anong legend Pakiko dyan, wala namang nagtanong sayo, ang bitter mo kasi. Matapos ang matinding palitan ng tatlo ay dito naman pinakita ni Ichika ang paliguan, kung saan todo depensa sina Nino at Atsuki na ayaw makasama maligo si Futaro. Nino, talaga bang ayaw mo akong makasama maligo? Ito ang ganti ni Futaro kay Nino na nagpaselos naman kay Miko. At ayun na nga naganap na naman ang bath scene at dito pinag-usapan ng kambal kung sino ang makakatabi ng nagugutom na romantiko. Giniit ni Ichika na hindi ganun ang binata at sinang-ayunan naman ni Yotsuba, subalit nang sabihin ni Nino na kung ganun ay ito na lang ang tumabi, ay naglaho ang kanyang tapang. Nagmungkahi si Atsuki na si Nino na lang dahil gangster naman ito. Ngunit kahinaan rin pala iyon ng dalaga kaya pinasa kay Ichika. Tabagman sa kalooban subalit dahil panganay ay tinanggap yon. Ganun pa man, alam ni Miko na kapwa silang nahihiya kaya nag-switch ang plano sa plain style na pormahan.
upang malito si Romantiko at di na mga haspanggawan sila ng masama. Sa di inaasahan ay tulog na pala ito kaya kanya-kanya tulog na lang ang kambal. Kinaumagahan, nagulat na lamang si Ichika na siya pala ang nakatabi ni Futaro. At matapos mapansing tulog ang mga kapatid ay tila di na nakapagpigil. Sa biglang pasok at labas eksena ay nagulat si Etsuki sa kanyang nakita na kanyang dinala hanggang sila ay umalis na. Sa dako ni Ichika ay napaisip ito kung paano ihahandle ang oras sa pag-aaral at pag-aartista, habang si Miko ay napapaisip pa rin sa legend ng paghawak kamay sa campfire. Si Nino ay nagnanais na makasayaw ang basag ulo na di niya alam na si Romantiko, at gusto namang mapasaya ni Yotsubo si Futaro sa gaganaping camping. Balik kay Etsuki, naisip nitong kung sakaling nahulog na nga ang ate kay Futaro, ay tungkulin ito bilang guro na ibalik si Ichika sa tamang landas alinsunod sa batas. Ito ang pagsubok niya sa binata para malaman kung talagang propesyonal ito sa kanyang trabaho. Matapos ang biyahe, dumating sa wakas ang ating mga bida sa lugar na pagdarausan ng event kung saan kapwa-abala na ang kambal sa kani-kanyang gawain. Sa dako ni Futaro ay nakasama nito si Maida at patuloy ang binata sa pagiging wardo. Sa kabila nito, humingi ng advice si Maida sapagkat lubos ang inggit nito na makakasayaw ng binata si Ichika. Paano nga raw ito makakakuha ng kasintahan, ngunit walang paki naman dito si Futaro. Dumating si Yotsuba dala ang mga gamit sa test of courage, kaya tinanong ng binata ukol doon gayong sa campfire ang gawain nito. Sinabi ng dalaga na nais lamang nitong makatulong at mapasaya ang binata na ngayon ay excited na sa event. Nagpayo ito kay Maida na magdala ng kapares na babae sabay banta na tatagan nito ang mga loob pagkat magtatakutan sila. Sa mabilis na pag-usad makikita si lalaki na may dala ng chicks, pero galit ito dahil matatag ang dalaga na ayaw pasindak at sumandal sa kanya. Subalit dahil sa inis na mukha ay natipuhan ng isa saka dumating sina Futaro at Yotsubo na tumakot at nagpatakbo sa mga ito. Natuwa si Yotsubo na nag-enjoy ang binata sunod nagdrama na akala umano nito ay hindi na makakapunta si Futaro. Ngunit ngayong narito ito ay magsayang araw sila ng walang pagsisihan sa huli. Nang masipat nito ang tila personalidad ay todo na ang takutan, pero no damage iyon pagkat sina Miko at Ichika pala. Nainteres si Ichika sa dilaw na buhok ng binata habang si Miko ay muling napaisip sa nararamdaman. Napukaw lamang ang kanyang atensyon sa paalala ni Futaro tungkol sa bangin sa unahan. Sunod umalis ang mga ito at napansin ng binata na tila may kakaiba kay Miko. Sa ibang dako, makikita si Nino na tangan ang takot na bunsong si Etsuki. Dismayado ang mainitan ang ulo sa pakikisangkot ni Futaro ngunit nagpasalamat ito na walang nangyari sa kanila. Nagresulta naman iyon para masabi ni Etsuki na hindi pala umano ito. Dito na lumitaw si Futaro na lubos tinakot ang mga ayaw mag-review kung saan napatakbo ang ikalima na hinabol ng ikalawa. Pamilyar sa binata kung saan ito patungo sunod lumipat ang eksena kina Ichika. Binuksan ni Miko ang usaping babae sa babae kung saan tinanong nito ang ate sa kung ano ang tingin nito sa kanilang tutor. Balik kay Nino, nalobat ang sipi nito kaya uminit na naman ang ulo. Subalit sa sandaling narinig nito ang kaluskus na may sabay na pag-ihip ng hangin ay natanggal ang angas. Napatakbo ito, nadapa at nainas saka dumating si Futaro na ibang bihis ang anyo. Sa di inaasahan, kawangis nito ang brusko niyang imahen sa kabataan kaya ang isa ay lubos na ang pag-ibig na naramdaman. Walang alam rito ang binata kaya simpleng hinawakan ang dalaga para umuwi, nang aksidente namang mapunit ang skirt nito. Paktay, sigurado sa bundisampay ako nito ika ng binata. Ganun pa man, nahiya lamang si Nino kaya lito na si Futaro. Ano ang iyong pangalan? Ang gwapo mo doon sa litrato, hindi ko inaasahang makikita-kita dito sambit ng dalaga. Dito na napagtanto ng binata na kawangis niya ngayon ang bruskong sarili sa nakalipas, kaya naglalaban sa isip kung magtatapat o hindi. Sa huli, pinili nitong ituro ang tamang landas at aalis na sana, ngunit pinigil siya ng dalaga at tulungan umanong hanapin ang kapatid. Kung kaya, habang hinahanap na ito ni Yotsuba ay todo acting na lang sa katauhan ni Kentaro, para di masabon ni Nino na pumapag-ibig sa kanya. Sa unang banat ay nagyabang ito na gusto umanong uminom kahit underage pa at balak ma-turn off ang isa, pero ligwak siya dahil lalo itong na-in-love. Sa ikalawa ay binida nito ang kaalaman sa North Star na gabay sa tamang landas,
at nagpa-impress sa dalaga. Gusto nito ang matalino lalo't di umano mayabang kagaya ng isa, na ngayon ay bistado sa pagmamayabang nito ng grado. Nang tila may napansin si Nino sa mukha ni Futaro ay nilapitan ito at tinitigan, at nang makita ang gasgas sa noo ay nilagyan ng band-aid of love. Matinding pinsala ang dulot ng hinahon at mayuming galawan na ito sa binata na ngayon ay di nakagalaw. Mula rito, narinig nila ang isang boses na nagpaalala kay Nino sa kwentong kababalaghan. Dahil dito, bistado ang duwag na agad kinuha ang lucky charm na bigay ng kapatid. Ganun pa man, sa paglakas ng boses ay tuluyan na itong napatakbo dahil sa takot. Nainas si Nino sa kabaklaan ng binata nang masipat naman ito ang 100 na kanyang tinungo. Nabahala si Futaro pagkat sa bangin iyon patungo kaya bago pa ito mahulog ay umaksyon na si Romantiko. Sa gitna ng delikadesa, tila may mahikang niligtas ng lucky charm ang dalawa na nagresulta sa isang ginintuang sandali. Matapos ang kilig eksena, nag-request ang dalaga sa binata para hawakan ang kanyang kamay. Nag-alangan ito, ngunit nang makitang kabado talaga si Nino ay ibinigay ang charm na galing kay Raiha. Ikinatuwa iyon ng dalaga na ngayon ay binuksan ang usapin tungkol sa campfire at ang legend na kambal nito. At mula sa liwanag ng dilaw na buwan inalok ng dalagita ang iniibig upang sila ay magsayaw. Ito ay mag-aantay kaya si Romantiko ay saglit na tigilan. Nang walang ano-ano, muling narinig sa likuran ang isang pagdaing na nagmula pala kay Etsuki na lubos ang takot. Walang mapagsidlan ang ginhawa nito nang makita si Nino sabay nagtaka na kinaya ng ate mag-isa. Mali ka, sabay naputol pagkat wala na doon ang binatang iniibig na may pangalang Kantaro. Balik kina Ichika sinabi nitong nasa awkward face na si Futaro, kaya direkta na si Miko at kung ano ang nararamdaman nito sa tutor. Bakas ang pag-aalala sa dalaga, kaya nagmungkahi ang ate na ito na lang ang maging kapares ng binata sa sayawan. Ganun pa man, muli yung tinanggihan ni Miko pagkat kailangan nilang maging pantay-pantay. Matapos ito, hinahabol na ni Futaro si Nino na kilig pa rin at walang paki sa kanya. Kabado na ang binata pagkat di nito alam kung sino ang isasayaw hanggang sa makita ito ni Ichika. Agad nagpalusot si Ichika para iwan ang dalawa ngunit nang hanapin ng binata si Nino kay Miko ay umalis rin ito dahil nagtampo. Dahil sa mga paglayong ito, nagpayo si Etsuki na wag na itong kumilos ng kahina-hinala kagaya niya. Sunod nitong tinungo ang silid kasama si Yotsubo para magbuhat ng gagamitin sa campfire, kung saan dahil ligwak ito ay tinulungan ng dalaga. Ganun pa man, may tampo rin ito dahil iniwanan ng binata sa event. Naisip ni Futaro na kailangan ng ayusin ang relasyon sa mga ito ngunit naiwanan siya ni Yotsubo dahil sa mahinang katawan. Nang magsusolo buhat na ito ay saka naman dumating si Ichika na nagsilbing inspirasyon sa kanya. Swabe nitong inayos ang pakikipagkomunikasyon ngunit nawirduhan sa kanya ang dalaga. Nagpatuloy ang ligwak na galawang ito hanggang sa maging prangka si Ichika. Tinanong nito si Futaro kung bakit kakaiba ang mga pagkilos at napakwento na nga ang binata. Matapos ito, nag-alok ng tulong si Ichika para ayusin ang pakikipagkomunikasyon ng tutor na libro lang ang alam. Ginaya nito si Nino at Etsuki na may parehong tanong na kung bakit ito pinapabuhat ng mabigat. Romantikong sumagot ang binata na nahalina ito sa kanilang ganda kaya nawala sa sarili, kaya sablay na naman ang wordo. Dahil dito nagpayo na lang si Ichika na maging brusco ito pagkausap si Nino, maging mabait naman pagkausap si Etsuki at laging magpakatotoo. Binulong ni Futaro ang pasalamat na ito ay nakausap dahil bukod sa mature ay rasyonal ito mag-isip at isang tunay na panganay sa 5. Sa wakas, isang piraso na lang ang tira at dito na napag-usapan ng dalawa ang sayawan sa campfire. Umaasa na ang dalaga subalit sa panig ni Futaro na muling napaisip kung sino ang isasayaw ay iba ang naging tugon. Nagmungkahi ito na wag na tumuloy pagkat bukod sa cringe na legend ay tila napilitan lang ang dalaga. Mas mainam na ayusin nito ang isyo kay Maida at di rin kagandahan na makasayaw ng isang artista ang nerd na gaya niya. Tapat man at kalagayan lang ng dalaga ang nasa isip ngunit napaiyak ito ng binata sa kanyang mga tinuran. Kabado na si Futaro ngunit dumating naman ang ilan pa upang putulin saglit ang napipintong drama. Habang nagtatago, naalala ni Futaro ang payo ni Ichika na magpakabait kaya nilagay ang jacket sa umiiyak na dalaga. Sa kabila nito, muli silang naharap sa hamon matapos masarahan sa silid ng magkasama.
Nagpresinta ang binata na wasakin ng pinto subalit ayaw ni Ichika dahil may security camera. Giit nito na ikakasira iyon ng kaganapan lalo't naisip na maaaring masaktan si Miko pag nakita sila sa madilim na silid. Dahil dito, nagmungkahi ang binata na alisin muna ang camera sa itaas sa pamamagitan ng pagpasan. Kabado man pero sumakay na lang ang dalaga, nang makaramdam si Romantiko ng kakaibang pakiramdam. Kinundi na ni Ichika ang pag-enjoy nito sa kanyang hita ngunit masyado raw pala itong mabigat sabi ng binata. Sa sunod nilang plano ay ligwak pa rin kaya heto na naman ang nerd na nais gumawa ng apoy sa sinaunang paraan. Nais ng dalaga na mag-usap muna sila ngunit tinanggihan ng binata dahil busy, kaya napa-cute out na lang ito. Tapat kina Miko, hinahanap na nito ang kanilang ate nang dumating naman si Yotsubo na hinahanap rin si Futaro. At sa pagbibigay impormasyon nito ay tila iba na ang nasa isip ni Miko na mabilis umalis para hanapin ang dalawa. Todo effort na si Ichika sa pagkwento ngunit nanatiling tahimik si Futaro. Dismayado ang dalaga ngunit napansin na tila ayaw ng binata na mabuksan ang usapin sa dahilan ng kanyang pagiyak. Inisip nitong di interesado si Futaro ngunit matapos sabihing maaaring tumigil siya sa pag-aaral ay tuluyan nakuha ang atensyon ng binata. Nagtanong ito sa rason ng dalaga, na nagkwento naman na maganda ang takbo ng karera nito sa pag-aartista. Sinabi ni Ichika na normal sa artistang merong student role ang tumigil sa pag-aaral o lumipat sa may mas maluwag na schedule, pagkat dahil sa napaka-busy ay maaaring bumalik lang sila sa sunod na taon. Tapat nitong inamin na hindi niya mamimiss ang buhay eskwela lalo't ligwak naman siya. Subalit, sa isip nito ay gusto lamang mabigyang tsansa ang kapatid na kapwa umiibig sa binatang kausap niya. Mabuti yan at nakita mo na ang iyong pangarap, ngunit paano na yung sahod ko niyan ika ng tutor romantiko? Gulat si Ichika pagkat ibang pagkainis iyon sa kasinabi ng binata na may inggit ito, dahil mabuti ang dalaga at maraming pagpipilian. Huli nitong tinawaran ang kakayahan ng ligwak pero sa huli ay sinabing magandang oportunidad iyon kaya paghusayan ng dalaga sa pag-asang mapagtagumpayan ito. Tapat kina Miko na kasama na si Etsuki sa paghahanap ay nabakas ng ikatlo ang pag-aalala sa bunso. Kung kaya naman sinigurado nito na mapagkakatiwalaan si Ichika. Balik sa dalawa, tinuloy ng dalaga ang naudlot na eksena sa pagsagot na ayos na sa kanya na hindi na sila magsayaw sa campfire. Subalit kapalit nito ay inabot ang kamay at sinabing kung maaari ay ngayon sila magsayaw sa munting campfire na meron sila. Pumayag ang binata na shy type pala, kaya lubos ang kasiyahang nadama ni Ichika. Ngunit nang mabanggit ni Futaro ang patungkol sa legend ng paghawak kamay na may domain expansion ng Road to Forever, ay nabahala ang dalaga. Tinanong nito ang binata kung alam yun ni Miko at matapos marinig ang oo ay tuluyan ng inusig ng kanyang konsensya. Dahil dito, ninais ni Ichika na magmungkahi subalit aksidenteng nasipa ang malaking kahoy. Mabilis kumilos si Futaro at mula rito ay makikita si Romantiko na nailigtas ang kanyang prinsesa sa pormang pansayawan. Sa pag-ugong ng security camera di nakinaya pa ni Ichika ang kilig kung kaya tama na at husto na. At nang marinig ang babala mula sa elektronikong kasangkapan, na magpapadala ng autoridad kung di mabubuksan ang pintuan ay nalubos ang pagkabahala ng dalawa. Sinundan pa iyon ng pagkasira ng isang pandilig na tumama sa kanila, at pagkatapos ay narinig na lang ang nasa amin ng susi, sa pagbukas ni Natsuki at Miko sa pintuan. Sa mga matang puno ng duda ay natahimik ang silid pagkat sina Futaro at Ichika ay nasa ayos ng delikadesa. Sermon ang inabot ng dalawa sa guru habang nanatiling di kumbinsido sina Atsuki at Miko sa kanilang paliwanag. Kung kaya gayon na lang ang pagkadismaya ni Futaro sa kanyang silid kinaumagahan. Samantala, si Ichika ay swerteng binantayan ni Atsuki dahil sinipon nito, sinabing ayos lang siya kaya iwanan na ng bunso at mag-ski sa labas. Dahil tila nababahala bistado ng ate si bunso na tila alangan makita si Futaro. Nagresulta para mabisto rin ng bunso ang ate na ito pala ang nakita sa nakaraang gabi. Dismayado ito na may 9 love agad lalo't 3 buwan pa lang silang nagkakakilala ng kanilang tutor. Nang maihiga na sana ang binata ay dumating naman si Yotsuba at inaya itong mag-ski. Nais agad nitong bumalik pagkat sinipon din at di marunong mag-ski, ngunit sinabi ni Yotsuba na kung kailangan pa silang maghawak kamay para matuto ito ay ayos lamang. Damaloy kay Romantiko ang kakaibang lakas ngunit na interes muna alamin kung nasan ang apat.
Matapos sabihin kung nasaan sina Atsuki at Ichika ay sunod na dumating si Miko. Lumapit dito ang binata para makumpirma kung ito nga at dahil sa sobrang lapit ay nadapa naman ito sa pagkahiya. Sa ilang sandali ay nagsimula na ang training sessions kung saan matapos ang kaunting pagkatuto ay sumulpat bigla ang isang personalidad. Ito pala ay si Ichika na kinumusta ni Futaro at nang mabanggit si Atsuki ay sinabing nagski itong mag-isa dahil di pa kayang harapin ang binata. Napareklamo si Yotsuba dahil mahirap turuan ang dalawa at dito nagmungkahi si Ichika na maglaro sila ng habulan para masaya. Partida si Yotsuba na taya habang iniisip ng binata na oportunidad iyon para magpaliwanag kay Miko. Sa kasamaang palad ay nabigo ito pagkat nahihiyang tumakbo ang dalaga at iniwanan siya. Sinamantala ni Ichika ang pagkakataon para tanungin ng binata kung wala itong pinagsabihan tungkol sa maaaring pag-alis sa klase. Kinumpirma ni Futaro subalit nababahala na pala ito dahil di alam kung paano pahintuin ang ski. Napasigaw na lang ang dalaga habang mabilis itong pamapa ibaba at ayun na nga plakda ang binata. Nahihiya itong umalis sa gitna ng mga martes at naiisip na baka umano minamalas dahil wala na ang Lucky Charm. At sa di inaasahang pagtanggal ng Band-Aid of Love ay napulot naman iyon ni Nino. Kentaro, ikaw yan, di ba itinanggi ng binatang di nakalusot matapos banggitin ang binigay na Band-Aid ng pagmamahal? Napatakbo na lang si Futaro na hinabol naman ng chicks nitong mangingibig, subalit laking malas lamang niya at naroon pa si Yotsuba sa unahan. Tito di taranta na ito sa gagawin ngunit bago pa maging palaman ay biglang naglaho. Nakapagtago pala ito sa eglo kung saan naman naroon si Miko. Sinabi ng dalaga na wag itong malikot dahil nakakakiliti, kaya humingi ng paumanhin ang binata. Ganun pa man, bago pa ito makaalis ay pinigil ni Miko at hindi na nga raw nito maintindihan. Sa ilang sandali, nagkaroon sila ng natural na usapan at nagtataka si Futaro kung bakit umano napaka-atletiko ni Yotsuba kumpara sa apat. Habang lito pa rin si Miko sa nararamdaman ay nagtanong ang binata kung paano umano sila makakatakas kay Yotsuba. Umiti si Miko at nagmungkahi na dapat umano ay magpartida ang ika-4 nang sa gayon ay maging patas ang takbuhan. Sinabi ni Futaro na mukhang masaya nga iyon subalit hindi siya sang-ayon. Nagsimula nga raw ang kambal ng pantay-pantay kaya ibig sabihin lang na nakuha ni Yotsuba ang pagiging atletiko mula sa effort nito. Kung kaya, kahit pa naglalaro lang sila ay ayaw niyang mabaliwala ang pagsisikap na iyon. Ito ang mga linyang nagpaalala kay Miko sa mga kaganapang nag-uugnay sa nararamdaman, lalo nang sabihin ni Futaro na imbes na maging pantay ay maging patas umano sila. Maging patas, ito ang salitang nagpalinaw sa kanyang pasya kahit pa napaka-cute ng naging eksena. Kaya matapos lumabas ni Futaro para magpahangin at habang abala ang iba sa kanilang dako, lakas loob ng tinawagan ni Miko si Ichika upang muling mag-usap ng babae sa babae. Sinabi nitong dalawa naman ang kamay ng binata kaya siguro ay patas lamang kung tigisa sila. Hay nako, isang hakbang padalaga. Sa gitna ng kakulangang ito muling pumasok si Futaro para kumustahin ang lagay ni Ichika. Ang lapit nito ay muling nagdulot ng hiya kay Miko na nagpalusot sa ate na nasa speaker ang tutok ng binata. Di yun alintana ni Ichika at sinabing babalik na lang para magpahinga. Subalit nagutos ito sa dalawa na hanapin si Atsuki pagkat siguradong nag-iisa at malungkot ito ngayon. Una pinuntahan ng dalawa ang kantin ngunit dahil wala doon ay nagtaka si Futaro pagkat mahilig itong kumain. Hindi ito matawagan ni Miko at matapos ang saglit na lakad ay di na naitago ng binata ang panghihina. Naisip nitong nakuha niya ang lagnat kay Raiha at naipasa kay Ichika. Guilty na ito nang lumitaw naman si Yotsuba na yinakap ng kahigpit ang hinahanap na kapatid. Nagbalita ito na si Atsuki na lang ang dinahahanap at sa likuran ay naroon na si Nino at Ichika. Nang papaalis na ang mga ito ay may kutob na ang binata kaya tinanong si Yotsuba kung nakawala ito habang hinahabol. Sumagot ang ika-4 nang hindi kaya nabahala na si Futaro at baka umano naligaw ito, pagkat katakatak ang di nila ito nakita gayong kanina pa naglilibot. Habang nag-uusap ay tila wala sa sarili si Ichika hanggang ituro ni Yotsuba ang isang lokasyon. Isa iyong off-limits na lugar kaya nag-alala na rin si Nino at baka umano kailanganin ng rescue. Ganun pa man, nagmungkahi si Ichika na maghanap pa sila kaya nainis na si Nino at buhay umano ng kapatid ang pinag-uusapan nila. Tila nagkaroon ng mata ang kutob ng binata ngunit nagsimula na siyang mahilo dahil sa lagnat.
Sa kabila nito hindi siya sumuko at binasa sa isip ang mga nangyari hanggang masagot ang palaisipan. Sinabi nito sa apat na alam na niya kung paano ito mahahanap na kanya namang siniguro sa ate nitong mapagmahal din pala. Sinama lamang nito si Ichika sa isang slide na pang-itaas at doon nagsimulang maghanap. Sa kalagitnaan nito napagtanto ni Ichika na pang-couple ang slide na iyon kaya kung maaari umano ay huminto na sila. Agad tinuro ni Futaro ang isang Atsuki umano sa ibaba na confident naman sinabing hindi ng dalaga. Ganun pa man, patibong pala yun pagkat matandang lalaki ang naroon sabay hubad ng balat kayo ng walang iba kundi si Atsuki. Sinabi ni Futaro na alam nitong mahina ang paningin ng dalaga kaya kailangan nito ng salamin. Kailan mo pa nalaman? Kanina pa lang, tinawag mo kasi ako sa huling pangalan di gaya ni Ichika na tinatawag ako sa first name. Tipat sa dalaga bumalik sa isip nito ang pag-uusap kung saan nagpaalala si Atsuki na hindi yon sa masama ang impression ng tutor. Ibang usapan umano ang masangkot sa relasyon kaya dapat maging mapanuri sa pagpili ng lalaki. Ito ay mga salitang may pinanghuhugutan pala ng dahil sa kanilang ama. Balik sa dalawa, tuluyan ng naiyak at humingi ng tawad si Atsuki dahil sa kasalanan at maling duda, ngunit di naman iyon bago kay Futaro dahil may pagkasutil talaga ito. Dito na bumagsak ang katawan ng binata kaya nakiliti na ang isa, subalit sa paghilig nito sa kanyang dibdib na may kasabay na paghingal ay naisip ni Atsuki, malala na ang lagay ni Romantiko. Ang sumunod na sandali ay puno ng pag-aalala mula sa lima kung saan ang panganay at bunso ay nagmungkahi na bantayan ang binata. Subalit, tila ayaw ni Futaro na maabala ang mga ito kaya tumanggi at sa pagpupumilit pa ng mga dalaga ay tuluyan dineklarang off-limits ang silid ng kanilang guro. Sa pag-umpisa ng campfire, abala na ang mga kalalakihan sa panliligaw sa nais makasayaw kung kaya si Nino ay lubos na ang pagkadismaya. Sa isang flashback kung saan nagpaiwan nito at kinausap ni Futaro, ay napag-alaman mula sa binata na hindi na umano makakarating ang kanyang Kantaro. Matinding lungkot ang dulot nito kaya sasabihin na sana ni Futaro ang totoo, ngunit dumating ang kalbong guro. Tatagan mo ang loob mo ika ng binata, na matapos niyang sundan ay siniguro sa kanyang totoo ang mga sinabi. At dahil sa pag-aalala para sa kanya tila natunaw ang piraso ng yelo sa puso ng mainitan ang ulo. Sa panig ni Maeda, mukhang road to forever na ito bagay na natunghayan ng kanyang unang pag-ibig. Ginulat naman ito ni Miku matapos bigyan ng mainit na kape at sa sweet na paraan ay kinumpirma kung maayos na ang ate. Nag-alala si Ichika na baka nahawa nito ang binata, ngunit taliwas iyon sa sinabi ni Miku na mukhang sa una pa lang ay may lagnat na ito. Sinabi nitong sana ay mas naging mapagmatsyag pa siya, kahit pa marami rin siyang isyo kay personal feelings. Humingi na rin ng paumanhin si Ichika kasi dapat ay tinanggihan umano nitong maging kapareha ni Futaro sa sayawan. Sana nga raw ay mas naging totoo ito sa nararamdaman ng kapatid at niya mismo. Simpleng niyakap lang ito ni Miku subalit sa puntong iyon ay solido na ang pasya ng dalaga. Sinabi nitong gusto niya ang binata kaya nais niya lamang itong maging kanya, na maaari ding gawin ng mga kapatid ngunit sumampang siya ang magwawagi. Gumanti ang ate ng ngiti at sa dako naman ng dalawa pa ay kapwa nito sinisi ang mga sarili. Si Atsuki na nag-ichika mode at si Yotsuba na pinilit mag-ski ang binata kahit pa may sakit na talaga ito. Looking forward pa naman siya sa event na ito ngunit ako lang ang sumira, dagdag pa nito. Ganun pa man, sa pagbuklit ni Atsuki sa notebook ni Futaro ay napagtantong hindi naman iyon ganun kasama. Nakapaloob kasi sa mga tala na natuwa naman ito sa camping sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap. Nagbigay pag-asa iyon sa dalawa kaya si Yotsuba ay nais agad kumpirmahin iyon sa binata, bagay na kinainggit naman ng bunso pagkat lagi itong nauunahan ng kaba. Sa ilang sandali, makikitang pinatawag ang kalbong guro at matapos makaalis ay makikita si Atsuki na lubos na ang kaba sa ginawang pananalisi. Subalit, wala rin naman itong pagsisisi at ngayon ay hinanap ang switch ng ilaw. At sa isang epic scene matapos magbukas ang ilaw ay makikita ang 5 kagandahan na nagtitipon sa buton. Kapwa nagulat ang mga ito kung bakit naroon ang isa't isa at sa kabila ng alala ay pinipiling magpalusot ni Nino pagkat nahihiyang umamin. Habang nagkakatuwaan na sila ay tinunguna ng bunso ang nagpapahingang binata. Hindi pa nito lubusang kilala ang binata kaya pag nagising ito ay nais na magpakilala pa sa kanya. Lumipat ang eksena sa campfire kung saan natapos na ang bilangon at umpisa na nga ng paghawak kamay.
Ito ang kasiyahang tinapatan ng kilig at pagmamahal ng limang kagandahan, na kapwa nakahawak sa daliri ng binatang tutor romantiko. Isa-isa itong nagbigay pahayag, mula sa panganay hanggang sa bunso na nais lamang gumaling ang kanilang Futaro. At sa pagbangon nito ay waring tagumpay ang plano, subalit sa pagsigaw ni Futaro na tumahimik kayo heto't sila ay napatakbo, pagkat si Futaro na di makatulog ay nagalit na ng husto. Sa paglipas ng mga araw muling nag-cruise ang kanilang mga landas at sa panahong maayos na ang lahat. Ipapahiram ko muna yan sandali, nahihiyang sambit ni Nino. Nagmungkahi si Ichika para sa isang selebrasyon ngunit pag-aaral pa rin ang nasa isip ng binata. Kapwa naman nagpahayag ang tatlo pa ng kooperasyon upang muli silang turuan ng binata, ngunit nang mabanggit ang tungkol sa finals ay heto na naman. Umpisa na ng takbuhan ng mga ayaw maturuan. Dito na nagtatapos ang unang season ng anime. Palike naman kung iyong nagustuhan hanggang sa muli.